Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1101110. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tama ang iniisip ni Brandon. Plano iyon ni Mateo. Bukod kay Ertong, ang iba pa ay nahulog lahat sa isang ilusyonaryong mundo. Walang paraan para makawala sa loob ng maikling panahon. Tanging si Ertong lamang ang kasalukuyang tumatanggap ng espesyal na pagtrato ni Mateo sa oras na ito. Noong nasa ikatlong antas na, si Mateo ay isang biktima at walang oras para tumugon. Ang kakayahang pakawalan ng Moonlight Mirage ay ang kanyang limitasyon na. Pero ngayon, may sapat na oras si Mateo para harapin ito ng mapayapa. Ang 99 Illusionary Spirit Heaven Slaughter Formation ang malaking pagkaing inihanda niya para kay Ertong. Nang matuklasan ni Ertong na wala na ang iba, mabilis niyang napagtanto na nahulog na naman siya sa isang mundo ng ilusyon. Kung ikukumpara sa Moonlight Mirage, ang 99 Illusionary Spirit Heaven Slaughter Formation ay mas mahina pa rin pagdating sa illusionary realms. Gayunpaman, ang 99 Illusionary Spirit Heaven Slaughter Formation ay hindi lamang isang ilusyonaryong kaharian. Para maglakas loob si Mateo na ibagsak ang pormasyong ito, natural lamang na mayroon siyang isang killing move para harapin si Ertong. Nang mapunta sa mundo ng ilusyon, ang unang reaksyon ni Ertong ay ang gamitin ang Spiritorn Shattering Mirror. Ngunit sa oras na ito, hindi mabilang na asol na mga ilaw ng espada ang biglang lumitaw mula sa kawalan. Hey! Talagang inaakala mo bang madali kang apihin ni Lolo Divine King Domain, buhayin mo. Si Ertong ay isang void mystic powerhouse. Paano siya matatakot sa pamamagitan lamang ng mga sword light? Sa sandaling mabuksan ang kanyang Divine King Domain, ito ay naging napakatatag. Bagamat ang mga asul na ilaw ng espada ay walang kapantay na mabangis at matalas, sino ang nag-utos na maging masyadong mataas ang cultivation realm ni Ertong? Hindi nito kayang buksan ang kanyang Divine King Domain. Labis na natuwa si Ertong sa kanyang sarili nang makita ang sitwasyon at malakas na natawa, haha. Batang lalaki, hindi naman masama ang pag-unawa mo sa mga konsepto, pero ang pakikitungo mo sa pangalawang lolo mo, masyadong mahina pa rin. Teka lang, agad na sisirain ng pangalawang lolo ang ilusyonaryong kaharian na ito. Saka ko titingnan kung saan ka tatakbo. Pagkatapos magsalita, tuluyan ng hindi pinansin ni Ertong ang mga sword light na iyon, at agad na tinipon ang Spiritorn Shattering Mirror, planong alisin ang ilusyonaryong kaharian. Ngunit sa oras na ito, nakaramdam si Ertong ng matinding panganib sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang ulo at natuklasan na sa ibabaw ng kawalan, hindi mabilang na mga sword light ang naipon na kahit hindi niya alam kung kailan. Mga ilaw ng espada na nakasabit ng mataas sa ere, hindi ito ang pinakamahalaga. Higit sa lahat, ang mga ilaw ng espada na ito ay masyadong nakakatakot. Nasa ibang antas sila kumpara sa mga nauna. Nagtago si Mateo sa kawalan, nakatingin kay Ertong at walang humpay na ngumiti. Sa tingin mo ba talaga ay papayagan kayo ng batang Panginoong ito na masahiin ako ayon sa gusto ninyo? Gamit ang Evil Extermination Sword, ang pagtaas ng kapangyarihan ng 99 Illusionary Spirit Heaven Slaughter Formation ay hindi lang kaunti. Kahit si Hidajang ay sumuko sa loob ng array formation na ito, lalo na ikaw. Limitless Life Death Sword, patayin mo ako. Umalangaw-ngaw ang malamig at nagyayelong boses ni Mateo mula sa kawalan, parang isang Diyos na nakatanaw sa lahat ng buhay, kumokontrol sa buhay at kamatayan ng mortal na mundo. Kasunod ng kanyang utos, ang hindi mabilang na mga ilaw ng espada sa itaas ng ikasyam na langit ay sumugod patungo kay Ertong, dala ang kapangyarihan ng langit at lupa. Nang makita ang eksenang ito, ang ekspresyon ni Ertong ay naging parang papel na pumuti at parang kamatayan. Paano pa niya nagagawang pakialaman ang pagbasag ng porma sayon? Walang pakundangang ibinuhos niya ang banal na asensya sa Spiritorn Shattering Mirror nang walang ibang sinabi. Spiritorn Shattering Mirror. Basagin mo ako. Sumigaw ng malakas si Ertong. Ang Spiritorn Shattering Mirror ay naglabas ng isang napakaliwanag na liwanag. Walang kapantay na mabilis at mabangis na liwanag ang lumabas mula sa ibabaw ng salamin, at sinalubong ang mga ilaw ng espada. Mukhang magbabanggaan na ang dalawang nakakatakot na atake. Hey! Ang pangalawang lolo mo ay may hawak na banal na artifact.
Paano kung mas malakas pa ang array formation na ito? Malaki ang tiwala niya sa kapangyarihang pangopensa ng Spiritorn Shattering Mirror. Ang ataking inilabas niya ay talagang walang kwenta kumpara sa mga nakakatakot na sword lights na iyon. Ngunit di nagtagal, nanikip ang kanyang mga mata. Ang dalawang bug zone ng nakakatakot na enerhiya ay biglang naglaho sa harap niya ng ganito. Nawala sila ng walang anumang bakas. Dahil sa kakaibang eksenang ito, nanindig lahat ng balahibo niya sa katawan. Ang mga naglahong sword light na iyon ay dumaan mismo sa kawalan at muling lumitaw sa kanyang harapan. Mabangis na Heaven Blade Domain, putulin mo ako. Hindi masasabing mabilis ang reaksyon ni Ertong. Hindi mabilang na mga blade light ang lumabas mula sa kanyang Divine King Domain at sumama sa mga sword light na ipinadala ng Grand Array, na naglabas ng isang nakakatakot na energy wave. Maliban sa Limitless Life Death Sword na dumaan sa Evil Extermination Sword at sa dual augmentation ng 9-9 Illusionary Spirit Heaven Slaughter Formation, ang kapangyarihang iyon ay tunay na hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Hindi pa rin nahadlangan ng Fear 7 Blade Domain ni Ertong ang epekto ng mga sword light na ito. Agad siyang binugbog at nagdulot ng malubhang pinsala at samuka ng dugo. Gayunpaman, hindi pa ito tapos. Ang naglahong atake ng Spiritorn Shattering Mirror ay lumitaw sa likuran niya ng kakaiba sa oras na ito. Hindi. Isang matinis at kaawa-awang sigaw ang pinakawalan ni Ertong. Ugong. Ang atake ng Spiritorn Shattering Mirror ay tumama kay Ertong ng matatag. Nanghihinang nakayuko ang bangkay ni Ertong. Putok. Bumagsak din sa lupa ang Spiritorn Shattering Mirror kasunod noon. Kumunat ang noo ni Mateo, at casual siyang nagpakawala ng sinag ng liwanag ng espada. Hindi labag sa inaasahan ni Mateo, ang Spiritorn Shattering Mirror ay nakatakas sa kawalan kasabay ng isang malakas na suntok. Alam niya na mayroong napakalakas na paghihigpit sa Spiritorn Shattering Mirror. Ngunit hindi niya maaaring hayaang mapunta ang Spiritorn Shattering Mirror sa kamay ng iba. Hanggat binawi ito ng may-ari ng salamin, nakamit ang layunin ni Mateo. Laban sa 4 na taong ito at isang aso, ang pinakakinatatakutan ni Mateo ay ang Spiritorn Shattering Mirror. Ang banal na artifact na ito ay napakalakas. Hindi lamang ito kayang maglakbay sa kawalan, mayroon pa itong kakayahang basagin ang mga ilusyon. Dahil nasa paligid ito, halos hubad na si Mateo. Kaya niya maingat na inihanda ang patibong na ito para sa pagpatay. Ito ay para patayin si Ertong at takutin ang Spiritorn Shattering Mirror. Ang ataking ito ngayon lang ay naubos na ang lahat ng essence energy ng Grand Array. Hindi na kayang mapanatili ng 9-9 Illusionary Spirit Heaven Slaughter Formation ng mas matagal. Malaki rin ang nagastos ni Mateo sa pagpatay kay Ertong. Umugoy ang kanyang figure at direktang sumanib sa langit at lupa. Pagkalipas ng halos 15 minuto, ang malaking hanay ay naglaho kasabay ng isang malakas na kalabog. Isang malabo na lang ang naramdaman ni Doren at ng iba pa sa kanilang harapan, at sila ay lumabas mula sa loob ng ilusyonaryong kaharian. Pero ang eksena sa harap ng kanilang mga mata ay nagpapula sa kanilang mga mata. Walang kahit isang bahagi ng katawan ni Ertong na hindi nasugatan, ang kanyang pagkamatay ay lubhang nakalulungkot. Numero 2. Pangalawang kapatid. Dumating si Doren sa tabi ni Ertong na may dalang isang kidlat at binuhat ang bangkay nito, at ang buong katawan nito ay nabaliw. ARHH. Matthew, papatiin kita. Sigaw ni Doren. Ang magkakapatid na tatlo ay orihinal na tao. Bukod pa rito, iisang ina ang kanilang pinagmulan. Mula pa lamang sa pagsilang, dinukot na sila ng banal na guro, na naglagay sa kanila ng isang demonyong selyo, na kumokontrol sa kanila. Pero magkasama silang lumaki. Sa loob ng 1,000 taon na ito, napakabilis nilang umunlad sa ilalim ng pag-aayos ng Divine Master, na lumikha ng landas ng kaligtasan mula sa loob ng bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo, at naging makapangyarihang void mystic powerhouses pa. Sa lahat ng panahon, sabay-sabay na sumulong at umatras ang magkakapatid na ito, at hindi pa sila nabigo noon. Hindi nila inakala na ngayon, may isa palang patay sa kamay ni Mateo. Paano silang hindi magagalit? Matthew, gusto kong mamatay ka ng kakilakilabot. Mas hinigpitin ni Santi ang hawak sa maikling talam ng banal na artifact. Ang espada niya ay tiyak na papatayin si Matthew ng personal. Nagngangalit sa galit si Brandon sa tabi niya.
Hindi niya akalain na talagang nangahas si Mateo na tusukin ang likod gamit ang sibat. Isa pa, nagtagumpay naman talaga siya. Si Ertong na nagmamayari ng Spirithorn Shattering Mirror kahit siya ay hindi rin kapantay. Pinatay talaga siya ni Mateo. Ang batang ito ay matapang, metikuloso, mabangis, at maraming kahangahangang kakayahan. Siya ay tunay na walang kapantay na mapanggulo. Hindi niya akalain na ang dating 100% siguradong pain kill trap ay naging ganito pala ngayon. Hindi pa siya nakakalayo. Hahabulin ko na siya ngayon din. Samahan niyo siya, hindi niyo siya pwedeng hayaang makatakas. Ibinulong ni Brandon ang pangungusap na ito at naglaho sa malayo kasama ang Howling Sky Divine Hound. 11:02. Howl Sky, habulin mo. Malamig na sumigaw si Brandon. Isang pares ng pakpak ang talagang tumubo mula sa magkabilang gilid ng Howling Sky Divine Hound. Whoosh! Naging parang agos ng liwanag si Howl Sky at direktang inalog si Brandon. 15 minuto lang ang naunang umalis ni Mateo. Hindi sapat ang kaunting oras na ito para pabagsakin si Brandon, ang makapangyarihang Void Mystic na ito. Mula sa malayo, natanong ni Brandon si Mateo, kaya hindi siya nito nabigyan ng pagkakataong makatakas. Ang kasalukuyang bilis ni Howl Sky ay malamang na hindi gaanong mas mabagal kumpara sa pagsasama sa langit at lupa. Ang distansya sa pagitan niya at ni Mateo ay kasalukuyang lumiliit din ng napakabilis. Hindi bumagal ang mga hakbang ni Brandon, ngunit may puot niyang sinabi, ilang baraha pa ba ang mayroon ang batang ito? Ang malaking hanay na iyon kanina ay nagawang patayin si Ertong. Ano ba ang nangyari sa loob? Hindi maintindihan ni Brandon matapos niyang mag-isip ng malalim. Malinaw na hawak ni Ertong ang Spirithorn Shattering Mirror. Pero bakit hindi niya sinira ang Pormasayon? Kahit hindi niya masira ang Pormasayon, anong klaseng atake ang maaaring pumatay kay Ertong na nagtataglay ng isang banal na artifact? Pakiramdam ni Brandon ay kakaiba ito ng husto. Tatlong figure na naghahabulan sa isa't isa sa espasyo ng ikaapat na palapag ay tumakbo ng milyon-milyong milya. Papalapit ng papalapit ang bilis ni Howl Sky at Mateo. Halos nakikita na niya ang likurang bahagi ni Mateo. Biglang nag-focus ang mga mata ni Howl Sky at agad na naglaho ang kanyang anyo. Sa sandaling ito, ang kanyang bilis ay biglang bumilis ng ilang beses at nakarating sa likuran ni Mateo sa isang kisap mata. Whoosh! Sa kalagitnaan ng hangin, isang guhit ng malamig na liwanag ang dumaan. Matatalim na pangil at kuko ang dumaan sa dibdib. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Howl Sky ang sarap ng pagtagos sa laman at dugo. Kasabay ng isang dagindong, si Mateo, ay naging isang kumpol ng maputlang dilaw na apoy, at naglaho sa kawalan. Tumayo ang lahat ng balahibo sa katawan ni Howl Sky. Isang panganib ang sumalakay sa kanyang puso. Sa kawalan, isang walang kapantay na mabilis at mabangis na liwanag ng espada ang tumagos, at direktang tumama sa ulo ng aso ni Howl Sky. Masyadong malapit ang hiwa na ito, napakabilis talaga ng sukdulan. Mag-ingat ka, Howl Sky. Nang makita ni Brandon, nakakatakbo lang palapit, ang eksenang ito ay namula. Sa kritikal na sandali, binilisan ni Howl Sky ang kanyang bilis hanggang sa limitasyon at agad na nawala sa kanyang kinatatayuan. Gayunpaman, napakabagal pa rin ang kalahating ritmo. Ang asul na liwanag ay tumama mismo sa mga pakpak na tinubuan ni Howl Sky, at pilit na pinutol ang mga pakpak sa kanyang kanang bahagi. Nako! Isang malungkot na sigaw ang ibinuga ni Howl Sky at biglang lumapit kay Brandon. Isang figure ang dahan-daang lumabas mula sa kawalan at bumaantong hininga, sayang naman. Kaunti na lang, at mapuputol ko na ang ulo ng asong ito. Sino ang figurang ito, kung hindi si Mateo? Sa ngayon, ang Mateo ay nakapagpalit na ng mahabang asul na damit at hindi na niya suot ang puting damit noon. Ewo ewo ewo. Sumigaw si Howl Sky ng sunod-sunod na malungkot na iyak. Hindi rin alam kung siya ba ay umiiyak, o nagrereklamo tungkol sa walang hiyang pag-uugali ni Mateo. Marahil, si Brandon lamang ang makakaintindi. Ang pakpak ni Howl Sky ay tuluyan ng pinutol ni Mateo, at walang tigil ang pag-agos ng dugo pababa. Bagamat hindi kinonsumo ng espadang ito ang buhay ni Howl Sky, nagdulot din ito sa kanya ng matinding pagkawala ng sigla. Nakatitig si Brandon kay Mateo. Kung nakakamatay lang ang tingin, ilang beses na sana namatay si Mateo, ewan ko ba.
Ang damdamin sa pagitan niya at ni Howell-Sky ay matagal nang lumampas sa hangganan ng pagiging Panginoon at alipin. Para silang magkamag-anak. Dahil sa napakalaking kawalan na dinaranas ni Howell-Sky, paanong hindi siya magagalit? Ngayon lang niya naunawaan na isa pala itong magkakaugnay na estratehiya. Pinasuot ni Mateo sa katawan ng avatar na iyon ang puting mahahabang roba at nagkunwaring tumatakas, habang itinatago niya ang sarili sa kawalan dito, naghihintay ng pagkakataong palihim na umatake. Sa totoo lang, ang bilis ng paglipad ni Mateo ay mas mabilis kaysa sa kanilang inaakala. Humiwalay mula sa malaking hanay, pinakawalan ni Mateo ang pagsasama sa langit at lupa hanggang sa hangganan, at inihagis ang isang avatar body sa daan, nagkunwaring isang anyo ng essence energy na nauubos at tumatakas. Nang humiwalay si Mateo sa malaking hanay, matagal na niyang kinalkula ang oras. Nang sandaling iyon nang magkahiwa-hiwalay ang malaking hanay, agad na tumakas si Mateo patungo sa kawalan. Pagkalabas ni na Brandon at ng Howell-Sky Divine Hound, agad nilang natuklasan ang avatar body ni Mateo, at inakala nilang si Mateo iyon. Ngunit ang unang impresyong ito ay nakamamatay. Ang kanilang pananaw ay mahigpit na nakadikit sa katawan ng avatar at hindi nila lubos na iisipin na si Mateo ay nakatago pala sa kawalan. Lalo na si Howell-Sky, hindi lang siya umasa sa pandama para mapalapit kay Mateo. Umasa pa nga siya sa amoy. Ang katawang avatar na ito ay nakasuot ng damit ni Mateo, hindi ba't amoy ni Mateo iyon? Nang sumabog siya gamit ang buong lakas niya at gusto nang patayin si Mateo, naisagawa na niya ang galaw, at hindi na niya magawang gumawa ng pangalawang reaksyon. Ang tagal bago nasabi ang lahat, ngunit ang totoo ay isang iglap lang para lumipad ang isang kislap mula sa isang piraso ng batong pingkian. Hindi inaasahan ang eksenang ito, na nagresulta sa matinding pagkalugi ni na Brandon at Howell-Sky nang hindi man lang ito naagapan. Maliban na lang, hindi pa rin masyadong nasiyahan si Mateo sa tagumpay na ito sa labanan. Ang espadang ito, matagal na niyang naipon ang kapangyarihan at lubos niyang inakala na kaya niyang putulin ang ulo ng aso ni Howell-Sky. Hindi niya inakalang naiiwasan pa rin niya ito. Matthew, hinahanap mo ang kamatayan dito. Nagngalit ang mga ngipin ni Brandon ng may puot at sinabi. Hindi na tiyak kung ilang taon na ang nakalipas simula nang huli siyang magalit ng ganito. Mas gugustuhin pa niyang masaktan kaysa masaktan si Howell-Sky. Pero sa harap ng galit ni Brandon, mahinahong sinabi ni Mateo, sinabi mo yan na parang hahayaan mo akong umalis. Dahil pumunta kayo para patayin ako, kailangan niyong maging handa na mapatay. Kahit wala kayong ganitong kamalayan, hindi ninyo ako kayang patayin. Galit na sabi ni Brandon, ganoon ba? Kung gayon ay titingnan ko kung gaano karaming mga panlilinlang ang mayroon ka. Ngayon, kailangan kitang tadteren sa 10,000 piraso. Umungol. Isang matinding ungol ang pinakawala ni Brandon. Biglang tumubo ang nakapangangilabot na balahibo sa kanyang mukha at mga kamay. Ang kanyang mga ngipin ay tumubo ng matutulis, ang kanyang mga pangil ay nakausli, ang kanyang mga kuko ay tumubo rin ng matutulis na kuko. Ang katawan niya ay nasa ere, parang isang malaking aso. Naging aso ka na pala. Lumalabas na ito ang pinakamalakas mong estado. Karapat-dapat talaga sa titulong Spirit Hound Divine King. Malaking aso at isang maliit na aso, tunay na isang walang talo na kombinasyon. Natatawang sabi ni Mateo. Si Brandon ay may anyo ng aso, ngunit nagsalita siya sa lengguwahe ng tao, sana ay matawa ka pa rin maya-maya. Sus Mariosep. Biglang nawala ang anyo ni Brandon. Nakaramdam na lang si Mateo ng lamig sa kanyang leeg. May kuko na ng aso na nakalapat sa kanyang leeg. Ang kasanayang ito ay pinutol mula sa parehong tela gaya ng kay Howell-Sky. Gayunpaman, ang Heavenman Unity Heart Realm ni Mateo ay ganap nang nailabas, at tagal na niyang nasaksihan ang bawat galaw at kilos ni Brandon. Hindi siya natarante kahit kaunti. Agad na umalis ang Evil Extermination Sword sa kaluban nito, at sinaksak patungo sa lalamunan ni Brandon mula sa isang kakaibang anggulo. Nauna ang Evil Extermination Sword kahit na may ginawa pa itong hakbang kalaunan, at mas mabilis pa nga ito ng kaunti kaysa kay Brandon. Nalungkot si Brandon, hindi inaasahan na gagamit pala si Mateo ng ganitong estilo ng pakikipaglaban na sabay na magpapabagsak.
Habang tumatalsik ang kuko niya pababa, walang dod ang mawawala ng buhay si Mateo, ngunit tiyak na hindi rin siya makakaligtas. Pagtatagpo sa isang makitid na landas, ang matapang ang panalo. Sa wakas ay sumuko na rin si Brandon. Sa huling segundo, bahagyang umatras ang kanyang katawan, muntik nang hindi matamaan ang saksak ni Mateo. At dahil nawala ang maliit na bahaging iyon, hindi na kayang tumagos ng kanyang mga kuko sa lalamunan ni Mateo. Isang patak ng sariwang dugo ang nanatili sa leeg ni Mateo. Mayroon pa ring maliit na hiwa sa dulo ng kanyang lalamunan. Alam lang ni Brandon na sa galaw na ito, talo pa rin siya. Hindi mo na nga kayang iwan ang buhay mo, ang lakas ng loob mo pa ring sabihin kung gaano mo kamahal ang aso mo. Hindi alintana ni Mateo ang sakit sa leeg niya at napangiwi. 11:03. Hindi mo ba gustong maghayganti para sa kanya? Ngayon lang, kung ipapasa mo ang sarili mo sa harap, mamamatay na ako. Napakagandang pagkakataon, pinalampas mo pa. Pakiramdam mo talaga wala kang kwenta para sa aso mo. May itsura si Mateo na puno ng sakit ng puso, malalim na tumatagos sa damdamin ni Brandon. Oh! Oh! Ang Howling Sky Divine Hound ay nagpakawala ng dalawang alulong noon, tila hinihikayat si Brandon. Nanlamig ang ekspresyon ni Brandon, at sinabi niya, "Brat, huwag mo akong paglaruan. Ang nararamdaman namin ni Howl Sky, hindi mo kailanman maiintindihan. Ang pagpatay sa iyo, maraming paraan." Nakangiting sabi ni Mateo, "Ganoon ba? Inilabas niyo pa ang Mountain and River State Painting. Hindi ba't nabigo rin akong patayin ako? Sa tingin mo ba ganoon kadaling patayin ang utos ng anak ng langit? Hindi ko ba malalaman kung susubukan ko? Fierce Wind Absolute Domain." Sa sandaling bumukas ang Divine King Domain ni Brandon, sa loob ng 1,500 talampakang radius, ito ay naging isang dagat ng hangin. Ang mabilis at malakas na hangin iyon ay parang maliliit na espada, na hinihiwa ang lahat ng bagay sa kalawakan. Sa pagpapalitan ng suntok kanina, natuklasan niya na ang reaksyon ni Mateo ay talagang napakabilis. Ang kanyang kalamangan sa bilis ay hindi maaaring gamitin. Kaya naman, napagdesisyonan niyang gamitin ng direkta ang Cultivation Realm para talunin si Mateo. Hanggat hinihila niya hanggang sa dumating sina Datong at Santong, dala ang pinagsamang kapangyarihan ng lahat, kaya pa rin bang baligtarin ni Mateo ang kalangitan. Tumingin si Mateo sa kanya at sinabing may magaan na ngiti, "Kung gayon, titingnan ng batang Panginoon na ito kung gaano kalaki ang kakayahan mo, itong taong mahilig sa aso." Inilabas ni Mateo ang Evil Extermination Sword at tuluyang pinakawalan ang kanyang Divine King Domain. Makikipaglaban na talaga siya kay Brandon ng harapan. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Brandon na lihim na matuwa sa kanyang puso. Matapos makarating sa ika-4 na antas ng Dao Profound, ang Divine King Domain ni Mateo ay umabot na sa 150 talampakan. Dahil sa tulong ng Evil Extermination Sword, ang kanyang Divine King Domain ay umabot sa lawak na 900 talampakan ng sabay-sabay at malapit na sa 1,000 talampakan. Pero kahit sa maliit na pagkakaibang ito, ang agwat sa pagitan niya at ni Brandon ay hindi lang basta kaunti. Kung aatake gamit ang Divine King Domain, tiyak na matatalo si Mateo. Haha, gusto rin ba ng mga katulad mo na sukatin ang lakas ko? Paano kung mayroon kang Divine Artifact? Humagalpak ng malakas na tawa si Brandon at biglang itinulak ang kanyang Fierce Wind Absolute Domain, sabay takbo patungo kay Mateo. Dahan daw ang ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Isang nakakatakot na layuning mag-espada ang sumulpot sa kalangitan. Walang hangganang espada ng buhay kamatayan. Gumamit si Mateo ng banal na asensya nang hindi man lang naging kuripot, dahilan para tumaas ang kapangyarihan ng Limitless Life Death Sword sa mas mataas na antas. Ugong. Dalawang nakakatakot na atake ang nagbanggaan sa ere. Mas malala pa rin ang kalagayan ni Mateo sa huli at agad na sumabog ang isang malaking bibig na puno ng dugo dahil sa marahas na enerhiya. Bulag at pabayak ang hanggal. Gusto mong tumakbo? Paano naging ganoon kadali? Hiniram ang napakalaking puwersang ito ng pag-atres, ang figure ni Mateo ay mabilis na sumugod patungo sa kailaliman na parang kidlat, direktang sumanib sa langit at lupa.
Nanlamig ang ekspresyon ni Brandon, at hinabol niya ito ng may napakabilis na bilis. Hindi pa naisip ni Mateo na makipaglaban ng harapan kay Brandon noon. Si Brandon, ang ganitong uri ng makapangyarihang nilalang, ay hindi pa rin kayang kalabanan ng kasalukuyang Mateo. Bukod dito, naramdaman ni Mateo na naghahabulan na sina Doren at Santi sa daan. Kung magtatagal siya, isa lamang landas na patungo sa kamatayan ang kanyang tatahakin. Kahit na mas lalong sumusuway si Mateo sa langit, imposible ring labanan ang pagkubkob ng 4 na dakilang void mystic powerhouses. Mayroon pa ring mga banal na artifact sa mga kamay ng 2 pang tao. Sa simula pa lang ng pag-ataking ito, determinado na siyang tumakas. Hindi pinansin ni Mateo ang mga pinsala sa kanyang katawan at pinilit ang kanyang mga kasanayan sa paggalaw hanggang sa limitasyon. Kasabay nito, lumunok siya ng isang hilang medicinal pill at essence energy recovering medicinal pill, para masigurong mapanatili ang kanyang tibay. Natuklasan ni Brandon sa kanyang pagkadismaya na kahit na mas mabilis siya ng kaunti kaysa kay Mateo, limitado lang ito. Nang maputol ni Mateo ang pakpak ni Howl Sky, hindi pinansin ang malaking pagkawala ng sigla, ang kanyang bilis ay bumagsak din ng husto. Kung wala si Howl Sky, wala siyang paraan para maabutin si Mateo sa maikling panahon. Nagngalit ang mga ngipin ni Brandon hanggang sa magkalabog ito. Ngayon niya lang natuklasan na simula nang matuklasan ni Mateo ang kanilang pagtambang, ang mga aksyon sa bawat hakbang ay dumaan sa masusing pagpaplano. Mula sa paggamit ng Moonlight Mirage at pagtakas, hanggang sa paggamit ng 99 Illusionary Spirit Heaven Slaughter Formation para patayin si Airtong, at pagkatapos ay ang pagtatago sa loob ng kawalan para palihim na atakihin si Howl Sky. Ang serye ng mga aksyon na ito ay para lamang sa iisang layunin, na ang makatakas. Alisin ang lahat ng salik na nakaapekto sa kanyang pagtakas. Nagpatuloy ito sa loob ng 9 na araw at 9 na gabi. Sa wakas, ang transmission array na patungo sa ika-5 antas ay lumitaw sa harap ni Mateo. Wala siyang kahit kaunting pag-aalinlangan. Pinilit niyang gamitin ang kanyang movement technique hanggang sa limitasyon, at sumisid muna siya sa transmission array. Sa oras na ito, sumugod din si Brandon. Matapos makita si Mateo na pumasok sa ika-5 antas, isang ekspresyon ng pagpupumiglas ang lumitaw sa mukha ni Brandon. Medyo mapanganib din para sa kanya ang ika-5 antas. Kapag napukaw niya ang mga makapangyarihang nilalang sa loob niya, kahit siya pa iyon, siguradong patay na rin siya. Sus Mariosep. Ang batang ito ay may malaking stock ng tier 9 na medicinal pills. Hindi siya natatakot na kalagkarin ito palabas kasama natin. Nagngalit si Brandon sa puot at sinabi. Hiniram ni Mateo ang puwersang iyon ng pag-atres at direktang humiwalay kay Brandon. Muling sumanib sa langit at lupa, sabay-sabay niyang inalog si Brandon. Dahil doon, bumagal siya ng husto. Paano pa niya maaabutan si Mateo? Napakabilis ng pagsanib sa langit at lupa. Hindi man lang ito nahabol ng ordinaryong bilis. Gustong patalsikin si Mateo mula sa estado ng pagsasama sa langit at lupa, kailangan din itong gawin sa loob ng isang takdang radius. Bigla silang nagkahiwalay ng napakalayo, lampas na ito sa kakayahan ni Brandon. Gayunpaman, wala siyang gaanong oras para pagsisihan ito sa ngayon. Kung patuloy mo itong patatigilan, tiyak na mauubusan si Mateo, ewan ko ba kung gaano kalayo. Nagngingit-ngit si Brandon, isinama si Howl Sky, at sumingit sa transmission array. Hindi nagtagal, dumating na rin sina Doren at Santi. Mukhang nakapasok na sila sa ika-5 antas. Kuya, ano ang dapat nating gawin? Seryosong sabi ni Santi. Malamig na sumangot si Doren at sinabing, ang puot ni Old Second, dapat tayong maghiganti. Paano kung ito ang ika-5 antas? Huwag mong kalimutan, mayroon tayong mga banal na artifact sa ating mga kamay. Hindi natin kayang tapatan ang mga ordinaryong tiwangwang na hayop. Kalimutan mo na ang ika-5 antas, kahit na ito ay isang bundok ng mga espada o isang dagat ng apoy, kailangan din nating umalis. Sige, umalis ka na. Hindi na nagatubili pa ang 2 tao at agad na sumunod sa loob. Pagkatapos makapasok sa ika-5 palapag, casual na kumuha si Mateo ng isang maliit na bote.
Sa loob ng maliit na bote ay may isang asul na paru-paro. Casual na binuksan ang maliit na bote, ang asul na paru-paro ay direktang lumipad palabas at naglaho ng may isang kidlat, sa hindi maisip na bilis. Nang makitang nawawala ang asul na paru-paro, isang bahid ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Mateo. Ang asul na paru-paro na ito ay tinatawag na Blue Flash Butterfly. Mas gusto nitong magpahinga sa Flamesoul Vast Universe Lotus. Matagal nang inalagaan ni Mateo ang asul na paru-paro na ito gamit ang mga espesyal na pamamaraan. Kung may mga Flamesoul Vast Universe Lotus sa malapit, tiyak na hahanapin ito ni Mateo. Ang Flamesoul Vast Universe Lotus ay isang pangunahing gamot ng Tao-defying pill. Bukod sa Immemorial Medicine Garden, sa mga lugar na alam ni Mateo, tanging ang Blue Drain Wilderness na ito lamang ang mayroon nito. Matagal nang nahulaan ni Mateo na ang Flamesoul Vast Universe Lotus ay nasa ikalimang antas na ito. Kung titingnan ngayon, totoo nga. Habang naglalakad sa hindi kalayuan, may isa pang serye ng mga alon mula sa transmission array sa di kalayuan. Sa wakas ay lumitaw ang figure ni Brandon Hale sa ikalimang antas. Pero nang makita ni Mateo ang eksenang ito, malamig siyang ngumiti ng walang humpay. Bumaba pa nga. Mamaya, maghahanda ang batang Panginoon na ito ng piging para sa inyong lahat. Sarap na sarap kayo. Tumawa ng malamig si Mateo, at agad na naglaho ang kanyang anyo, at nagsanib sa langit at lupa. 11:04. Kasalukuyang humahabol si Brandon. Biglang kumunat ang kanyang noo, at tumigil siya. Hindi na gumagalaw. Ewo. Dalawang beses ding napaungol si Howlsky sa gilid. Tumango si Brandon at sinabing, ang batang ito ay tuso na parang Zorro. Mas mabuting huwag kang sumugod ng padalos-dalos. Hintayin mong dumating sina Doran at Santi mo, saka tayo magtulungan. Kailangan lang natin siyang abangan at huwag hayaang makatakas. Tama na. Ang kasalukuyang Brandon ay medyo nanginginig na rin sa kathang-isip na takot. Dahil paulit-ulit na niloloko ni Mateo, masasabing nakaranas ng matinding pagkalugi ang kanilang panig. Pakiramdam pa rin ni Brandon na mas ligtas ang paghihintay sa pagdating ng Devil Ridge 3 Freaks at ang sabay-sabay na pagsulong. Di nagtagal, sa wakas ay nakahabol na sina Doran at Ertong. Hindi napigilan ni Doran ang pagkunot ng noo nang makita niyang nakatayo si Brandon at hindi sumusulong. Sabi niya, bakit hindi ka na humahabol? Sumulyap si Brandon sa kanya at sinabing, tumigil siya. Ang punk na ito ay puno ng mga tusong panlilinlang. Mas ligtas para sa atin na sumulong ng magkasama. Ang pagkamatay ni Ertong ay lalong nagpalamig at nagpalungkot sa buong pagkatao ni Doran. Malamig niyang sinulyapan si Brandon at sinabing, kung natatakot ka, takot ka. Pinapaganda mo pa ang tunog kaysa sa totoo lang. Hindi napigilan ni Brandon na mapalunok ng marinig iyon at galit na sinabi, Doran, mag-ingat ka sa mga sasabihin mo. Sa kasalukuyan, hindi lang si Ertong ang namatay, pati si Howlsky ay pinutol din ang pakpak ng batang iyon. Napakarami na nating natamong pagkalugi. Hindi ba dapat mas maging maingat tayo ngayon? Malamig na sumangot si Doran at sinabing, isang aso lang, at ikinukumpara mo siya kay Ertong. Isa pa, naputol lang ang pakpak niya. Kung hindi dahil sa pag-aalinlangan mo, matagal na natin siyang pinatay. Hindi inakala ni Brandon na biglang naging ganoon katatag si Doran sa katwiran at nagalit sa kanyang maiikling salita hanggang sa may umusok na usok mula sa lahat ng 7 butas. Doran, huwag mong kalimutan ang mga salita ng Panginoong Divine Master. Ano man ang iyong ikinaiinis, hintayin mong matapos nating mapatay si Matthew, saka mo sabihin. Ipagpatuloy ang panloob na alitan, kung gayon ang taong masisiyahan sa kanyang sarili ay ang batang iyon. Alam ni Brandon na hindi ngayon ang tamang panahon para mag-away. Pipilitin na lang niya ang sarili niyang mag-init ng ulo. Nang marinig ang mga salita ni Brandon, malamig na sumangot si Doran at sinabing, nasaan ang batang iyon? Tere na at sabay-sabay natin siyang lipulin. Gusto kong mamatay ang batang ito sa isang kakilakilabot na kamatayan. Doon, sa loob ng lambak doon. Sumulyap si Brandon gamit ang kanyang bibig at sinabi. Sa unahan ay isang malawak na lambak ng bundok. Mula rito, nababalot ito ng ulap ng hamog, at hindi nito lubos na makita ng malinaw ang sitwasyon sa loob.
Hindi rin nakakapagtaka na si Brandon ay maingat. Sa ganitong mga pagkakataon, walang sino man ang maglalakas loob na pumasok ng padalos-dalos. Nababaliw na si Doren dahil sa galit at wala na siyang pakialam sa iniisip ni Brandon. Sinisi lang niya ito dahil hindi niya itinali si Mateo. Sumulyap si Doren sa kanya at sumangot ng malamig, natakot ka ba ng ganito katagal dahil sa ulap ng hamog? Santong, tere na. Pagkatapos mag-usap, tumalon ang dalawang tao at pumasok sa loob ng lambak. Kumunat ang noo ni Brandon, at medyo nalungkot siya sa kanyang puso. Ngunit walang magawa, sumunod pa rin siya. Matapang ang apat na tao, na nagmula sa kanilang mahusay na kasanayan. Pinakalat nila ang hamog at direktang pumasok sa lambak. Pero nagkunot ang noo ni Brandon, at seryosong sinabi niya, napansin niyo ba? Maraming makapangyarihang nilalang sa loob ng lambak na ito. Tiyak na walang mabuting intensyon ang batang iyon na akitin tayo rito. Walang pakialam na sabi ni Doren, para saan ka natatakot sa kanya. Gamit ang Mountain and River State painting na ipinagkaloob ng Lord Divine Master, kaya pa bang baligtarin ng mga taong iyon ang kalangitan? Kung matino sila, dapat alam nila ang kanilang lugar. Kung hindi matino, patayin silang magkasama. Pakiramdam ni Brandon ay hindi na maaaring pagtalunan ang lalaking ito. Sa oras na ito, hiniling niya na sana ay mapatay niya ang 2 taong ito, at sa pilitang agawin ang mga banal na artifact. Siyempre, iniisip lang din niya iyon. Kung talagang gagawa siya ng hakbang, tiyak na siya ang mapapahamak. Hindi nagtagal, biglang sinabi ni Brandon, malapit na tayo. Parang nasa unahan na. Isang pangungusap, at napukaw nito ang diwa ni Doren at Santi. Inilabas ng 2 tao ang kanilang mga banal na artifact at nag-ipon ng kapangyarihan, naghihintay ng paglaya. Hanggat nakikita nila si Mateo, papatayin nila siya sa lakas ng isang kidlat. Tama nga, nakita nila si Mateo hindi nagtagal pagkatapos maglakad. Nakita rin sila ni Mateo at nakangiting sinabi, ang tagal ko na kayong hinintay. Bakit ngayon lang kayo dumating? Nang makita ni Doren si Mateo, nanindig ang mga balahibo niya. Nako, nang ahas ka talagang patayin si Ertong. Ngayon, puputulan ko ang katawan mo sa libu-libong piraso para ayalay bilang sakripisyo sa espiritu ni Ertong sa langit. Sigaw ni Doren. Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti, ganito pa rin ang pangungusap, dahil kayo ay pumunta para patayin ako, kailangan ninyong maging handa na mapatay. Galit na galit si Doren at sinabing, magaling. Napakagaling. Dahil ganyan, pwede ka nang umalis at mamatay. Akmang kikilos na sana si Doren ngunit pinigilan siya ni Brandon. Huwag kang lalampas. Paanong hahayaan ng batang ito na mahuli siya nang hindi lumalaban? Talagang naglagay siya ng patibong para makapasok tayo rito. Huwag ka nang magpaloko pa. Malamig na sigaw ni Brandon. Nang marinig iyon ni Mateo, itinaas niya ang kanyang ulo sa langit at sinabing may malakas na tawa, Brandon, sinasabi ng lahat na ang apdo ng aso ay napakatapang. Bakit mas maliit pa ang apdo ng aso mo kaysa sa apdo ng daga? 4 na dakilang Void Mystic Powerhouse, 2 banal na artifact, hindi ka man lang ng ahas na umatake. Nang marinig ang mga salitang iyon, hindi nagalit si Brandon, bagkus ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Malinaw na nagalit si Doren sa mga sinabi ni Mateo. Mas lalo pa siyang nakasisiguro sa puso niya na tiyak na may plano si Mateo para sa kanila. Gayunpaman, kahit tinutokso ni Mateo ng ganito, paano pa ito matiis ni Doren? Galit na galit niyang tinitigan si Brandon at sinabing, umalis ka. Hintayin mong mapatay ng tatay mo ang baliw na ito, saka ako tiyak na pupunta kay Lord Divine Master para maghain ng reklamo. Pagkatapos magsalita, ang painting na nasa kamay niya ay biglang sumabog at nagbigay ng maningning na liwanag. Ang Mountain and River State painting ay naipakita na niya. Ang Mountain at River State painting ay isang napakalakas na banal na artifact. Kahit hindi nito maakit ang kabilang panig papasok, ang kapangyarihan nito ay pambihira rin. Alam ni Doren na mayroon ding banal na artifact si Mateo, kaya wala siyang paraan para maakit ito. Kaya naman, direkta niyang ginamit ang Mountain at River State painting sa kagustuhang patayin si Mateo. Matandang ikatlo, salakayin mo. Sigaw ni Doren.
Hindi na niya kailangang magsalita pa, nasa kamay na niya ang maikling espada ni Dorian. Ang kanyang banal na sakop ng hari ay ganap na bumukas. Ang kapangyarihan ng tadyang na ito ay halos kayang durugin ang mga bundok at ilog. Dalawang daluyong ng nakakatakot na kapangyarihan ng banal na artifact ang agad na kumalat sa buong lambak. Umugang. Sa loob ng lambak, isang nakakapangilabot na dagindong ang biglang umalangaw-ngaw. Mahigit 100 itim na anino ang tumakbo mula sa lahat ng direksyon. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Brandon, at sinabi niya, "Sus Mariosep. Kayong dalawa, mga hanggal. Ngayon, ginulat ninyo ang mga tiwangwang na halimaw sa loob ng lambak. Nakikita ko kung paano ninyo inaalagaan ito. Sino ba ang may pakialam? Patayin mo ako." Habang nag-uusap, ang Mountain and River State Painting at ang maikling espada ay nagpakawala ng dalawang nakasisilaw na liwanag, na dumiretso kay Mateo. Gayunpaman, matatag na nakatayo roon si Mateo at hindi gumalaw, na parang hindi siya inaatake ng dalawang atakeng iyon. Bigla, mahigit 100 nakakatakot na pag-atake ang nagtagpo mula sa lahat ng direksyon, at direktang hamarang sa magkasanib na pag-atake ng dalawang dakilang banal na artifact. Sa mahigit 12 ng mga ataking ito, bawat isa ay may kapangyarihang kapantay ng mga Void Mystic Powerhouse. Ang buong proseso mula simula hanggang katapusan ay walang kapantay na nakakatakot. Kahit na nakakatakot ang dalawang dakilang banal na artifact, hindi rin nila kayang tapatan ang bilang ng mga tiwangwang na halimaw. Damugong. Isang daluyong ng napakalaking enerhiya ang sumabog sa hangin, at agad na nagpalipad sa lahat, kasama na si Doran at ang iba pa. Imposible. Bakit naman tutulungan ng mga walang awang halimaw na ito ang taksil na ito? Imposible ito. Sigaw ni Doran. Gago ka. Gamit mo to, nakikita ko kung paano mo lilinisin ang kalat. Single ni Brandon. 11:05. Tila nabaliw ang 12 ng mga halimaw na iyon, hindi pinansin si Mateo at sumugod patungo kina Doran at sa iba pa. Hindi lang iyon, sa maikling panahong ito, marami pang itim na anino ang muling sumulpot. Nang makita ang eksenang ito, kahit na mayroon siyang isang banal na artifact, naramdaman din ni Doran ang pangilig ng kanyang anit. Sa oras na ito niya lang nalaman na tama ang sinabi ni Brandon. Malinaw na isa itong patibong. Takbo ka dali. Malakas na sigaw ni Brandon at tumakbo palabas ng lambak na parang baliw. Paano pa rin maglalakas loob si Doran na manatili roon? Kahit na mayroon siyang isang banal na artifact, nakaharap ang halos 20 nilalang na kasing lakas niya, wala rin siyang makukuhang anumang kalamangan. Gayunpaman, napapaligiran silang lahat ni Doran. Swoosh! 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 Ilang mga tiwangwang na halimaw ang hamarang sa kanilang harapan. Naabutan din sila ng iba pang mga tiwangwang na halimaw, at agad silang kinulong ng mahigpit. Kayong dalawang hanggal. Sinabi ko na ngang may bitag, pero ayaw nyo lang makinig. Napapadyak si Brandon sa galit. Nagsisi si Doran sa kanyang puso, ngunit ayaw niyang aminin ang pagkatalo niya habang sinasabi niya ito ng may malamig na pagsinghot. Sino ang mag-aakala na ang mga tiwangwang na hayop sa buong bundok na ito ay tila ba gusto nilang protektahan ang batang iyon? Sumanghel si Brandon at sinabing, tama na ang kalokohan. Ilabas ninyo ang lahat ng inyong kakayahan at mag-iwan ng daan palabas. Siguraduhin huwag kayong magtatagal sa labanan. Kung hindi, wala ni isa sa atin ang makakatakas. Ang mga tiwangwang na halimaw na ito, ang lakas ng bawat isa sa kanila ay hindi mas mababa kay Brandon Hale at sa iba pa. Kung hindi dahil sa mga banal na artifact sa kanilang mga kamay, mamamatay sana silang lahat dito. Nakita ni Doran na napakarami ng mga tiwangwang na hayop. Dahil sa determinasyon, bubuksan niya ang Mountain and River State Painting dahil gusto niyang kunin ang mga tiwangwang na hayop na ito. Nang makita ito ni Brandon, hindi napigilan ng ekspresyon niya ang sarili na magbago ng husto at dali-dali niya itong pinigilan at sinabing, baliw ka ba? Gamit ang lakas mo, kaya mo bang supalan ang 20 na ito laban sa mga halimaw na walang buhay? Iniisip mo ba talaga ang sarili mong walang talo sa pamamagitan ng paggamit ng isang banal na artifact? Kung mabaliw sila sa loob, siguradong magugulat ka sa gulo.
Dahil sa sunod-sunod na pang-aabuso ni Brandon, hindi nang ahas si Doren na sawayin siya. Totoo na ang Mountain and River State Painting ay makapangyarihan, ngunit hindi naman ito tunay na walang kapantay. Kung isang deity realm powerhouse ang gagamit nito, kahit 10,000 desolate beast ang madala sa loob, mamamatay din sila ng tuluyan. Pero isa lamang siyang void mystic powerhouse. Bukod pa rito, ang mga desolate beast na nahuli ay halos kasing lakas niya. Mahigit 20 ng sabay-sabay, nang sila ay magwala sa loob, gamit ang lakas ni Doren, hindi niya ito napigilan. Kung gayon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Hindi na nag-init ang ulo ni Doren sa pagkakataong ito. Anong gagawin? Basagin ang pagkubkob. Magsanib puwersa kayong dalawa at buksan ang daan sa harap. Babalik tayo sa ika-4 na palapag. Sabi ni Brandon. Bumalik sa ika-4 na antas. Natigilan si Doren. Nandilim ang mukha ni Brandon, at pinagalitan niya si Doren, ano pa ba gusto mo? Ngayon na dumating na ang puntong ito, ang tanging magagawa na lang natin ay ang takpan ang kanyang paglabas. Hindi ako makapaniwala na maaari siyang magtago dito habang buhay. Naisip ito ni Doren. Tila ganito lang ang paraang mayroon. Ngayong dumating na ito sa punto, imposible nang patayin si Mateo. Little Flame, maraming salamat sa pagkakataong ito. Masayang sabi ni Mateo sa isang binata sa tabi niya. Kumaway ang binata at sinabing, hindi na kailangan. Miyembro kami ni Fiery ng iisang angkan. Ikaw ang kuya niya, ibig sabihin ay kuya ko rin ikaw. Kailangan mo lang magsabi ng totoo. Hindi naman malaking problema iyon. Ang kabataang ito ay eksaktong 1,000 milyong taong gulang na Flame Soul Vast Universe Lotus. Ang Cleansing Sandal Flame Lotus at Flame Soul Vast Universe Lotus ay parehong mga bulaklak ng lotus na may katangiang apoy na nagmula sa iisang pinagmulan. Kaya naman, sinabi ni Little Flame na sila ay mga miyembro ng iisang angkan. Ang orihinal na plano lang ni Mateo ay gamitin si Fiery para makalapit sa Flame Soul Vast Universe Lotus, para hindi ito maglunsad ng mga atake sa kanya. Maghintay hanggang sa dumating silang lahat kay Brandon, saka mo sila akitin para kumilos. Sa ganitong paraan, maaakit nito ang mga halimaw na nasa malapit para harapin sila. Pero hindi kailanman inakala ni Mateo na ang Flame Soul Vast Universe Lotus na ito ay nagsilang din ng isang primordial spirit, at nagawang magbagong anyo sa anyong tao. Sa ganitong paraan, naging mas maayos ang komunikasyon. Si Little Flame ay isang espiritu ng medisina na milyong taong gulang na. Ang kanyang enerhiya ng asensya ang nagpalaki sa napakaraming tiwangwang na mga halimaw sa paligid na ito. Kung gugustuhin mang hawakan ni Brandon si Little Flame, natural lang na hindi papayag ang mga tiwangwang na halimaw na iyon. Little Flame, huwag mong seryosohin ang mga halimaw na iyon. Palayasin mo na lang ang mga iilang iyon. May hawak silang mga banal na artifact. Kung talagang isugol nila ang kanilang buhay, tiyak na matatalo kayo, pangaral ni Mateo. Tumango si Little Flame, ang kanyang bibig ay naglalabas ng sunod-sunod na kakaibang pantig, na kumakalat sa mga tainga ng mga halimaw na iyon. Doon, Brandon, silang lahat ay nasa isang matinding pakikipaglaban sa mga tiwangwang na halimaw. Hindi, sa totoo lang, ito ay labis na niluluray ng mga tiwangwang na halimaw. Mahigit 20 Void Mystic Desolate Beasts, na nakalagay sa labas ng mundo, higit pa ito sa banal na lungsod. Paano kaya malalabanan nilang 3 o 4 ang nakakatakot na kapangyarihang ito? Kung hindi dahil sa mga banal na artifact sa kanilang mga kamay, matagal na sana silang pinagpira-piraso ng mga tiwangwang na halimaw. Nang matanggap ng mga halimaw na iyon ang utos ni Little Flame, hindi na nila tuluyang ginulo si Brandon at ang 4 na tao. Nagpakita sila ng kahinaan at hinayaan silang sumugod. Siyempre, ang 4 na taong ito ay nasa isang kaawa-awang kalagayan na sa oras na ito. Bawat isa sa kanila ay may taglay na malalaking pinsala sa kanilang mga katawan. Sa labas ng lambak, niyanig ng mga sigaw ng digmaan ang kalangitan. Wala pa ring balak na bitawan ito ng mga tiwangwang na halimaw, patuloy na hinahabol ang 4 na tao patungo sa ika-4 na antas.
Sa wakas ay nagawang makatakas ng 4 na taong ito mula sa mabigat na pagkubkob, paano pa sila makakapaglakas loob na bumalik? Napaatras sila habang lumalaban at padebog na bumalik sa ika-4 na antas. Nang makita ang kawawang anyo ng 4 na tao, ang malabatang si Little Flame at si Fiery ay parehong walang tigil sa pagtawa ng malakas. Nang mawala ang 4 na tao sa labas ng lambak, sinabi ni Little Flame kay Mateo, "Kuya Mateo, malapit na kami ni Fiery na parang magkapatid. Bakit hindi muna kayo manatili rito ng ilang araw pa, ha?" Napaisip si Mateo at tumango, malaki ang pinagdaanan ni Fiery sa mga sumunod na taon. Ngayong nakakaharap na niya ang isang kapatid mula sa parehong angkan, natural lang na maglapit kayo. Magkasundo sina Fiery at Little Flame sa simula pa lang at natural lang na hindi nila matiis na maghiwalay ngayon. Ang pagsangayon ni Mateo ay hindi sinasadyang nagpatalon sa tuwa ang dalawang bata. Habang hinahabol sina Brandon at ang iba pa, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Mateo. Sa loob ng kalahating buwang ito, ang lakas ng pag-iisip ni Mateo ay umabot na sa limitasyon, na nakabatay lamang doon sa isang hibla ng lakas ng loob. Nang sumunod na ilang araw, nanatili si Mateo sa lambak upang magpagaling. Sa tulong ng mga gamot, naging napakabilis ng paggaling ni Mateo. Maliban na lang, ang nagpasakit sa kanya ng ulo ay ang orihinal niyang pagdating ay para hulihin si Little Flame. Hindi niya inaasahan na ginawang katawa-tawa ng tadhana ang mga tao. Sina Little Flame at Fiery ay naging magkaibigan na walang itinatagong sikreto sa isa't isa. Dahil magkaibigan ang dalawa, natural lang na walang dahilan si Mateo para hawakan ang isang kaibigan. Bukod pa rito, tinulungan pa siya ni Little Flame na itaboy si Brandon at ang iba pa. Hindi na kayang suklian ni Mateo ang kabaitan ng kawalan ng utang na loob. Habang nag-iisip ng matagal, tanging ang sumuko na lang ang nagawa ni Mateo. Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Itong Flame Soul Vast Universe Lotus, mag-isip ka na lang ng ibang paraan. Walang magawang sabi ni Mateo. Ang paghintong ito ay tumagal ng kalahating buwan. Nagkaroon din si Mateo ng pambihirang panahon ng kapayapaan at katahimikan. Sa kalahating buwang ito, bukod sa paggamot sa kanyang mga pinsala, ang karamihan sa oras ay nasa pag-aayos ng mga natamo sa panahong ito. Matapos makapasok sa Blue Drain Wilderness, halos ginugol ito ni Mateo sa gitna ng matitinding labanan. Nang maupo siya para ayusin ito ng mabuti, malaki talaga ang napala ni Mateo. Sa pag-unawa sa mga konsepto, ang konsepto ni Mateo sa sword daw ay unti-unting napalapit sa malaking bilog ng pagiging perpekto. Ang Slaughter at Scorching Heat, dalawang pinakamataas na tunay na intent, ay nagkaroon din ng mga makabuluhang pagbuti at malapit ng malampasan ang bottleneck. Sa araw na ito, kasalukuyang nagkukultibar si Mateo nang biglang dinala ni Fiery si Little Flame at lumapit. 11:06. Habang nakatingin sa piraso ng maputlang dilaw na kristal na nasa kamay ni Little Flame, tumitig si Mateo hanggang sa maging malapad ang mga bilog ng mga mata nito. Little Flame, ito. Medyo ayaw maniwala ni Mateo. Iniabot ni Little Flame ang maputlang dilaw na kristal sa harap ni Mateo at nakangiting sinabi, "Kuya Mateo, para sa iyo ito." Ang maputlang dilaw na kristal na ito ay hindi isang ordinaryong bagay, ngunit ito ang pinagmulang kristal na katawan ng Flame Soul Vast Universe Lotus na tinatawag na Flame Soul Crystal. Maaari lamang itong mag-condense ng isa bawat 50,000 taon. Ito ang kristalisasyon ng cultivation ni Little Flame. Ibig sabihin din nito na ang Little Flame, ang milyong taong gulang na spirit medicinal plant na ito, ay mayroon lamang 20 piraso. Ito ay lubhang mahalaga. Higit sa lahat, ang layunin ni Mateo na mahanap ang Flame Soul Vast Universe Lotus ay para rito mismo. Nang matanggap na ni Mateo ang tulong ni Little Flame dati, binaliwala niya ang kaisipang ito, at nagplanong maghanap muli sa labas ng mundo mamaya. Sa mga panahong nanatili siya rito, hindi rin ibinunyag ni Mateo ang ideyang ito. Dahil kung kukunin niya ang Flame Soul Crystal, ang cultivation base ni Little Flame ay lubos na mapipinsala. Hindi ko inakalang kinuha pala ni Little Flame ang Flame Soul Crystal ngayon at ibinigay ito sa kanya. Labis itong ikinagulat ni Mateo.
Pagkatapos lamang mabigla ng matagal, saka lamang nalabanan ni Mateo ang tukso at itinulak ang Flame Soul Crystal, umiling, at sinabing, "Little Flame, inaamin kong nandito ako para dito. Pero, hindi ko ito mahihiling." Si Mateo ay may seryosong tingin, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang ayaw niyang humiwalay. Ang Flame Soul Crystal na ito, si Mateo ay talagang naantig. Gayunpaman, si Little Flame ay kapatid ni Fiery. Hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Nagpalitan ng tingin sina Little Flame at Fiery, at biglang tumawa ng malakas. Nalito si Mateo sa tawanan ng 2 taong ito at hindi niya napigil ang magtanong ng may kuryosidad, "Ano ang tinatawa-tawa ninyo?" Sinabi ni Fiery kay Little Flame, "Alam mo, hindi ako nagsinungaling sa iyo, di ba? Hanggat tapat kang tinatrato ni Big Brother bilang isang kaibigan, talagang hindi niya tatanggapin ang Flame Soul Crystal." Nakangiting sabi ni Little Flame, "Alam kong karamihan sa mga tao ay makasarili. Hindi ko inaasahan na si Kuya Mateo pala ay ganito kasinsero. Mahirap talagang makahanap. Fierce, naiinggit talaga ako sa iyo, na mayroon kang napakabait na kuya." Tungkol dito, mayabang ding sinabi ni Fiery, "Hindi mo rin naman iniisip yan. Kung hindi mabait sa akin si Big Brother, paano ako, na isang tier 4 na Essence Fire, magkakaroon ng ganitong mga tagumpay sa loob lamang ng 20 taon?" Nakinig si Mateo sa usapan ng 2 tao nang may pag-aalinlangan at sa wakas ay may napansin siya. "Aking sinasadya ng Little Flame na ito na gamitin ang Flame Soul Crystal para maramdaman ako." Medyo ikinagulat ito ni Mateo. Naisip pa niya na simple lang ang iniisip ni Little Flame at walang anumang proteksyon laban sa mga tao. Kung titingnan ngayon, siya pala ang masyadong nag-isip. Si Little Flame ay isa ring matandang halimaw na nabuhay ang 1,000,000 taon. Pinamahalaan pa niya ang napakaraming halimaw na walang buhay. Hindi siya magiging simple kahit anong mangyari. Pero alam din ni Mateo na si Little Flame ay napakadalisay pa rin. Ang pag-aalala sa kanya ay bunga lamang ng kanyang pag-aalala sa isang taong mula sa ibang lahi. Mapait na ngiti ang sinabi ni Mateo, "Kayong dalawa talaga." Nakangiting sabi ni Little Flame, "Kuya Mateo, huwag kang magdamdam. Ako ang pumilit kay Fiery na sumama at samahan kang yakapin. Ang Herb Clan at Beast Clan ng Blue Drain Wilderness natin ay ayaw na ayaw sa mga tao. Kaya naman, ang mga taong bumababa sa ika-5 antas, lagi naming papatayin ng walang awa. Pero, hindi ko akalain na talagang naiiba si Kuya Mateo sa ibang mga tao." Nakangiting sabi ni Mateo, "Normal lang din naman na mag-ingat ka sa akin. Kung ako yan, baka mas matindi pa ang gawin ko kaysa sayo. Kaya naman, Little Flame, wala kang kailangang maging pasanin. Kapatid ka ni Fiery, na kapatid ko rin naman ni Mateo." Nang makitang hindi nagagalit si Mateo, natuwa rin si Little Flame. Kung talagang mag-aaway si Mateo dahil sa bagay na ito, alam niyang ilalagay nito si Fiery sa alanganin. Ang mga espiritual na halamang langit at lupa, na kayang magbagong anyo at maging mga sinaunang espirito, at nagmula pa nga sa iisang pamilya, ay tunay na walang kapantay na bihira. Kaya naman, mas lalo pang minahal ni Little Flame si Fiery. Sa puntong ito, ganoon din si Fiery. Kaya naman, parang magkaibigan na sila sa unang pagkikita. Masayang sinabi ni Little Flame, "Napaka-mapagbigay talaga ni Big Brother Mateo. Gayunpaman, kahit na may balak akong maghanap, ang piraso ng Flame Soul Crystal na ito ay talagang iregalo kay Big Brother Mateo." Tumingin si Mateo kay Little Flame nang may pagdududa at tila medyo galit habang sinasabi, "Tumigil ka na sa pagbibiro. Little Flame, kung hindi ka talaga naniniwala sa akin, isasama ko si Fiery at aalis na ako ngayon din. May mga prinsipyo at batayan ang mga tao. Hindi ko kayang tanggapin ang Flame Soul Crystal na ito." Hindi napigilan ni Little Flame ang pagkabalisa nang marinig niya ito at sinabing, "Kuya Mateo, hindi ako nagbibiro sa iyo. Talagang bibigay sa iyo ang Flame Soul Crystal na ito." Nang makitang tila hindi nagkukunwari ang ekspresyon ni Little Flame, talagang nagulat si Mateo at ibinuka ang kanyang bibig upang sabihin, "Little Flame, ito ang iyong pinagmulang kristal na katawan. Kapag umalis na ito sa iyong katawan, ang iyong lakas ay lubos na mababawasan.
Ang bagay na ito, kahit na ibigay mo talaga ito sa akin, hindi ko rin ito matatanggap. Kung ito ay regalo ng ibang tao, tatanggapin ito ni Mateo nang walang pag-aalinlangan. Ngunit dahil mayroong fiery, ang patong ng relasyon na ito, hindi ito tatanggapin ni Mateo. Sa pagkakataong ito, tumawa si Fiery at sinabing, "Kuya, tanggapin mo na lang. Kapag nandito ako, hindi masisira ang cultivation ni Little Flame." Sinabi rin ni Little Flame, "Nagpalitan kami ni Fiery ng isang piraso ng dahon, kaya pareho kaming may bakas ng lakas ng kabilang panig. Ang kakayahan ng cleansing Sandal Flame Lotus ay mas malakas pa kaysa sa aking pangunahing katawan." Sa pagkuha ng lakas ni Fiery, hindi lamang hindi mababawasan ang aking lakas, mas lalago pa ito ng isang hakbang. Kaya naman, hindi kailangang mag-alala si Big Brother Mateo. Hindi napigilan ni Mateo ang mapanganga, at sinabi niya, "Mayroon pa rin palang ganoon." Ito ang unang beses na narinig ko ito. Nakangiting sabi ni Fiery, "Magkapareho ang pinagmula naming katawan ni Little Flame. Pagkatapos magpalitan, magkakaroon ng malaking paglakas ang magkabilang panig." Napakabihira lang mangyari ang ganitong sitwasyon kung saan ang mga katawan na magkapareho ang pinagmulan ay parehong nangginganak ng mga primordial spirit. Napakabihira ng pagkakataong magtagpo ang dalawang primordial spirit. Kaya naman, hindi rin nakakapagtaka na hindi alam ni Big Brother ang tungkol dito. Naisip ito ni Mateo at ganoon din ang naramdaman niya. Ang engkwentro ni na Fiery at Little Flame ay talagang isang napakabihirang engkwentro. Naku, para sa amin ni Little Flame na magkita, lahat ng ito ay dahil kay Big Brother. Kung hindi dahil kay Big Brother na inilabas ako mula sa walang hanggang mundo, imposible ring magkita kami. Marahil, lahat ay itinalaga na ng langit, nakangiting sabi ni Fiery. Hinawakan ni Little Flame ang kamay ni Mateo, inilagay ang Flame Soul Crystal sa kamay ni Mateo, at nakangiting sinabi, "Kaya, Kuya Mateo, tanggapin mo na lang." Sa usapin ngayon, si Mateo mismo ay natulala. Hindi niya lubos akalain na mangyayari pa rin ang isang mahimalang engkwentro, sa pamamagitan ng paglabas ni Fiery mula sa Endless World noon. Marahil nga'y katulad talaga ng sinabi ni Fiery. Lahat ay itinalaga na ng kalangitan. Habang nagsasalita hanggang dito, natural na hindi na magiging magalang si Mateo at sinabi kay Little Flame, "Dahil ganoon nga, hindi na ako magiging magalang sa iyo." Little Flame? Ang bagay ngayon, maaalala ito ni Kuya Mateo. Darating ang araw na ilalabas ka ni Kuya Mateo mula sa Blue Drain Wilderness na ito. Alam ni Mateo na ang buong Blue Drain Wilderness ay isang napakalaking selyadong lupain. Ang kapangyarihan ng pagbubuklad ng lugar na ito ay nakakatakot at napakalakas. Kung hindi, sa nakakatakot na lakas ng mga tiwangwang na halimaw na ito, paano sila makakapaghintay dito ng masunurin, at magiging tampulan ng pagsubok ng mga disipulo ng banal na lungsod? Pagkarinig sa mga salita ni Mateo, isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Little Flame, na nagpapakita ng ekspresyon ng pananabik. Walang sino man ang handang mabuklad sa isinumpang lugar na ito. Nakangiting sabi ni Little Flame, "Hindi kailangang maging magalang si Big Brother Mateo. Kailangan ko pa ring pasalamatan si Big Brother Mateo sa pagdadala ng Fiery sa Blue Drain Wilderness." 11:07 Sa kailaliman ng ikalimang antas ng Blue Drain Wilderness, 3 figure ang kasalukuyang nakapalibot sa isang medicine spirit. Ang lakas ng isa sa mga figure ay napakalakas. Sa ilalim ng kanyang pagsupil, ang labanan ay nagpakita ng isang panig na sitwasyon. Di nagtagal, ang espiritu ng medisina ay lubusang napigilan. Ang 3 figurang ito ay sina Mateo, Little Flame, at Fiery. At ang may napakalakas na husay sa pakikipaglaban kanina ay si Little Flame. Sa sandaling magsimula ang laban, namangha si Mateo sa lakas ng pakikipaglaban ni Little Flame. Hindi rin niya inaasahan na ang lakas ni Little Flame ay talagang kahanga-hanga. Naisip ni Mateo na ang lakas ni Little Flame ay hindi naman talaga mas mababa kaysa sa 10 dakilang banal na hari. Tunay nga, pagkatapos manganak ng isang sinaunang espiritu, ang mga espiritual na halamang ito na may langit at lupa ay nagbukas ng kanilang katalinuhan, at ang kanilang bilis ng paglilinang ay umunlad pa sa napakalaking bilis.
Naramdaman pa nga ni Mateo na kung hindi lang pinaghihigpitan ng makalangit na daw, malamang ay nakarating na sana si Little Flame sa deity realm. Ang lakas ni Little Flame ay nasa ikalimang antas pa rin. Kung gayon, gaano nga ba kalakas ang lakas ng mga buhay na nilalang na iyon sa ika-6 na antas? Little Flame, talagang pinalawak mo ang aking mga abot tanaw. Kung wala ka, ang pagnanasang makuha ang unrefined gold earth spirit grass na ito ay talagang hindi magiging madali, masayang sabi ni Mateo. Ngumiti si Little Flame at sinabing, Kuya Mateo, dumating ka ng handa. Kahit wala ako sa tabi, malamang hindi rin ito makakatakas. Ang unrefined gold earth spirit grass na ito ay isa rin sa mga pangunahing gamot ng Tao-defying pill. Dumating si Mateo para hulihin ang unrefined gold earth spirit grass na ito, at sumama rin si Little Flame. Pero hindi niya inaasahan na magiging malaking katulong pala siya. At nitong mga nakaraang araw, sa wakas ay nalaman na rin ni Little Flame ang mga paraan ni Mateo, at hindi niya maiwasang makaramdam ng patuloy na takot. Kalaunan lang niya nalaman na kung hindi dahil sa kanya na nanganak ng isang primordial spirit at naging kaibigan ni Fiery, malamang ay naging tangkay na rin siya ng spirit medicine sa storage ring ni Mateo. Nang oras na iyon, tinanong niya si Mateo kung ano ang gagawin niya kung sakaling atakihin siya nito. Ikinwento ni Mateo sa kanya ang mga posibleng mangyari ng may malawak na ngiti, na labis niyang ikinatakot. Sa pagkakataong ito lang nalaman iyon ni Little Flame, at matagal na pala siyang kilala ni Mateo. Bagamat mas malakas ang kanyang lakas kaysa kay Mateo, tunay na nagbabalak si Mateo laban sa mga walang ingat. Mahirap talagang sabihin ang resulta. Tutal, bawat tao ay may kanya-kanyang kahinaan. Lalo na't matagal nang sinaliksik ng mabuti ni Mateo ang siyam na pangunahing gamot ng Tao-defying pill. Hindi naman mahirap makuha ang mga ito. Tumawa ng malakas si Mateo, kahit na ganoon nga, kung wala ka, ang pagnanais na mahuli siya ay malamang na kailangan pa ring gumastos ng malaki. Nakangiting sabi ni Little Flame, Kuho, sa ikalimang antas na ito, kakaunti lang talaga ang mga bagay na nakakapagpabahala sa akin. Pero, Kuya Mateo, gusto mo ba talagang pumunta sa ika-6 na antas? Hindi ganoon kadaling pakisamahan ang iilang kasama mo sa ika-6 na antas. Tumango si Mateo, dahil ang ika-6 na antas ay mayroong 10 fragrance immortal tuber, kailangan kong gawin ang biyaheng ito. Dahil kay Little Flame, isang mahusay na gabay, natural lang na hindi ito hahayaang mawala ni Mateo. Ilan sa siyam na pangunahing gamot ang mayroon ng Blue Drain Wilderness, natural na kailangang magtanong ng malinaw si Mateo. Isa na rito ang unrefined gold earth spirit grass, at ang 10 fragrance immortal tuber naman ang isa. Maliban na lang, ang lugar kung nasaan ang 10 fragrance immortal tuber ay ang mas mapanganib na ika-6 na antas. Nang matanggap ni Mateo ang balitang ito, nag-atubili rin siya sandali, ngunit nagpasya pa rin siyang maglakbay sa huli. Napakahirap makuha ang siyam na pangunahing sangkap. Kapag hindi ito nakuha, ang pagnanais na mahanap itong muli ay aabutin ng napakatagal na panahon. Masasabing ang Blue Drain Wilderness na ito ang pinakamayamang lugar para sa mga spirit medicine ng Divine Realm. Ngunit mayroon lamang itong 3 uri. May isip ang pambihira nito. Tinanong ni Little Flame si Fiery, gustong pumunta ni Kuya Mateo, sigurado ka bang gusto mo ring pumunta? Tumango si Fiery at sinabing, syempre. Kung saan pupunta si Kuya, doon din ako pupunta. Bumantong hininga si Little Flame at sinabing, sige. Kuya Mateo, nasa ika-6 na antas, hindi ako makakapunta roon. Kung hindi, direkta akong mabubury ng kapangyarihan ng mga paghihigpit. Hawakan mong mabuti ang dahon ng lotus na ito. Ang paggamit nito sa isang kritikal na sandali ay katumbas ng aking todong pag-atake. Marahil ay makakatulong ito sa iyo na makatakas sa isang krisis. Hindi rin magalang si Mateo. Pagkatanggap niya ng dahon ng lotus, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, salamat. Patungo kay Little Flame, natural lang na hindi niya matiis na mawalay sa pag-alis niya. Alam lang niya na malapit na silang maghiwalay ni Fiery. Dahil nagbubukas ng daan si Fiery, natural lang na wala nang nangahas na guluhin si Mateo sa ika-5 antas.
Pinaponte ni Little Flame ang dalawang tao sa pasukan patungo sa ika-6 na palapag at nag-aalangan pa ring humiwalay habang sinasabi, Kuya Mateo, Fiery, kailangan nyo akong balikan. Ngumiti si Mateo at sinabing, relax ka lang, hintayin mong mahanap ko ang 10 Fragrance Immortal Tuber, babalik talaga ako para bisitahin ka. Nang makita ang 2 taong nawawala sa loob ng transmission array, si Little Flame ay nagkaroon ng malungkot na tingin. Pagpasok sa ika-6 na antas, naramdaman ni Mateo na maging ang paghinga ay medyo naging mahirap. Bahagya at makapangyarihang mga aura na naipapasa mula sa malayo na nagpapanginig sa mga tao nang hindi nilalamig. Ayon kay Little Flame, ang ika-6 na antas na ito ay mayroong 3 dakilang hari. Sila ay ang Single-Horned Moyen Beast, Heaven Tunneling Rat, at ang Heavenly Thunder Purple Bamboo. Ang naunang 2 ay mga halimaw na walang buhay, habang ang Heavenly Thunder Purple Bamboo ay isang makapangyarihang primordial spirit. Pero kahit alin man sa 2, lahat sila ay lubos na makapangyarihan. Kuya, ang lakas ng 3 dakilang haring iyon ay napakalakas. Kakapasok ko lang sa ika-6 na antas at naisip ko na talagang magpatira pa bilang pagsamba. Nababahalang sabi ni Fiery. Ang nagliliyab ay isang espiritual na halaman din na parang langit at lupa. Sa kasalukuyan, hindi rin mahina ang kanyang lakas. Bago ito, ngayon lang siya nagkaroon ng ganitong kaisipan. Ngunit ngayon, biglang sumibol ang kaisipang ito sa kanyang puso. Pero umiling si Mateo nang marinig iyon at sinabing, sabi ni Little Flame, ang 3 dakilang haring iyon ay hindi mga powerhouse ng Deity Realm. Dahil hindi sila mga powerhouse ng Deity Realm, kahit na mas malakas pa sila, imposibleng maisip mo rin iyon. Hindi napigilan ni Fiery na matarante nang marinig niya iyon at nagtanong, kung gayon. Ano ang nangyayari? Kung tama ang mga hula ko, ang dahilan kung bakit ka nag-isip ng ganito ay malamang na galing sa ika-7 antas. Wala pang nakapunta roon sa misteryosong ika-7 antas na ito. Walang nakakaalam kung anong klaseng mga nilalang ang naroon. Pero walang duda, ang mga nilalang sa ika-7 antas ay talagang nakakatakot, sabi ni Mateo na may medyo mapanglo na tingin. Hindi lang si Fiery, natural din itong naramdaman ni Mateo. Pagpasok sa ika-6 na antas, naramdaman ni Mateo na mayroong isang nakakatakot na aura na nagtatangkang sumuko sa kanya. Pero ang kakaiba, nang mahawakan siya ng aura na ito, biglang naglabas ang Soul Suppressing Pearl ng kakaibang alon, at direktang naitaboy ang aura na ito pabalik. Tila naramdaman ni Mateo na tila nilalapastangan ng aura na ito ang Soul Suppressing Pearl, kaya nagalit ito. Para bang hinamak ito ng nakakatakot na aura. Ang natuklasang ito ay labis na ikinagulat ni Mateo. Ang Soul Suppressing Pearl ay isang napakahirap unawain na pag-iral. Pero kahit ano paman, hindi na kayang makaapekto pa ang aurang iyon kay Mateo. Nabalitaan kong nakapasok na si Reynolds sa ika-6 na antas dati. Kung tama ang aking mga hula, malamang ay pinupuntiryan niya ang Deity Realm. Kung titingnan ngayon, ang ika-6 na antas ay walang mga sikreto na may kaugnayan sa Deity Realm. Sa halip, ang ika-7 antas na iyon ay maaaring may mga sikreto talaga tungkol sa Deity Realm. Hindi ko lang alam kung pumasok siya o hindi. Fiery, mas mabuting pumasok ka sa Vast Heaven Pagoda, sabi ni Mateo. Tumango si Fiery at direktang naakit ni Mateo. Ang kanyang kondisyon ay malinaw na hindi angkop para magpatuloy sa pagpasok ng malalim. Sabi ni Little Flame, ang 10 Fragrance Immortal Tuber ay nasa loob ng 10,000 milyang radius mula sa transmission array. Mas mabuting hanapin na lang natin ito sa lalong madaling panahon at umalis na, para maiwasan ang mga hindi kinakailangang komplikasyon. Kapag nagulat na natin ang 3 dakilang hari, hindi na ito maganda. Pinigilan ni Mateo ang kanyang aura at sinimulang hanapin ang 10 Fragrance Immortal Tuber. 11:08 Ipinakalat ni Mateo ang Heaven Man Unity Heart Realm hanggang sa hangganan, at tinanggap ang lahat ng nasa paligid. Ang mga makapangyarihang nilalang na iyon, isa-isang iniwasan ni Mateo. Para sa mga martial artist, ang 10,000 milya ay hindi masyadong kalakihan. Hindi nagtagal ang paghahanap ni Mateo. Sa wakas, pagkalipas ng 3 araw, nakahanap si Mateo ng bakas ng 10 Fragrance Immortal Tuber.
Ang 10 Fragrance Immortal Tuber ay isang Earth Attribute Spirit Medicine, mahusay sa pagtaka sa mundo. Hindi rin dapat baliwalain ang lakas ng Medicine Spirit. Pero hindi ito naging problema kay Mateo. Hindi siya kumilos ng padalos-dalos at inalerto ang kaaway, bagkus ay naglatag siya ng ilang tier siyam na array formation sa paligid, at ikinulong ang nakapalibot na lugar sa isang metal na balde. Sa ganitong paraan, mahihirapan ang 10 Fragrance Immortal Tuber na makatakas kahit pa may mga pakpak ito. Gayunpaman, habang nagpaplano si Mateo na kumilos upang supulan ang 10 Fragrance Immortal Tuber, isang abnormalidad ang biglang nangyari. Biglang nabaliw ang 10 Fragrance Immortal Tuber, at biglang sumugod sa malaking hanay. Ang nagpatingkad kay Mateo ng may pagtataka at nakanganga ay ang orihinal na hindi magagipong malaking hanay ay tuluyang gumuho kasabay ng isang malakas na kalabog sa ilalim ng isang suntok ng 10 Fragrance Immortal Tuber. Nilagpasan ng 10 Fragrance Immortal Tuber ang malaking hanay at mabilis na tumakbo patungo sa kailaliman ng ika-6 na antas ng may napakabilis na bilis. Walang oras si Mateo para pag-isipan pa ito. Agad niya itong hinabol, na nagsanib puwersa sa langit at lupa. Ang bilis lang talaga ng pagtakas ng 10 Fragrance Immortal Tuber na ito ay talagang walang kapantay. Hindi talaga nahabol ni Mateo sa loob ng maikling panahon. Mukhang malapit nang maubusan ng 10 Fragrance Immortal Tuber ang 10,000 milyang radius. Hindi mapigilan ni Mateo ang makaramdam ng matinding pagkabalisa. Kalimutan na ang paggulat sa 3 dakilang hari, kahit ang paggulat sa mga nilalang tulad ni Little Flame, hindi rin niya kayang tiisin ang bunga ng pagkabigo. Malaki ang tiwala ni Mateo sa sarili niyang lakas. Ngunit hindi pa siya lubos na kumpiyansa sa sarili dahil sa labis na pagmamataas. Ang 3 dakilang hari, ang ganoong uri ng pag-iral, ay talagang hindi siya kayang tapatan. Hindi namamalayan, ang dalawa, ang isa ay humabol, ang isa ay tumakbo, ay lumampas na sa saklaw na 10,000 milyang radius. Hindi ko na kayang humabol ng ganito, gawin ang lahat ng makakaya ko. Nalungkot si Mateo, at biglang pinakawalan ang Evil Extermination Sword. Whoosh! Hindi ka panipaniwala ang bilis ng Evil Extermination Sword na puno ng banal na asensya, direktang tinamaan ang 10 Fragrance Immortal Tuber habang tumatakas. Hindi napigilan ni Mateo ang labis na tuwa nang makita ang sitwasyon at hinabol ito ng may kislap. Sa kasalukuyan, hindi rin tiyak kung gaano kalayo ang kanyang hinabol. Hindi naglakas loob si Mateo na manatili at agad na tinatakan ang 10 Fragrance Immortal Tuber, planong mabilis na tumakbo papunta sa transmission array. Ngunit sa oras na ito, isang napakalakas na banal na pakiramdam ang biglang bumaba, na mahigpit na ikinulong si Mateo. Para bang tinamaan ng kidlat si Mateo, na paralisa ang buong katawan niya doon. Ang pressure na ito, naramdaman lang ito ni Mateo dati sa Spirit Bristle, sa ganoong uri ng pag-iral. Walang duda, ang may-ari ng banal na pandaman na ito ay malamang na isa sa 3 dakilang hari. Bahagyang bumantong hininga si Mateo sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na babagabagan pa rin niya sila sa huli. Isang binata na naka-purple shirt ang dahan-daang lumabas mula sa kawalan. Nakatitig kay Mateo ng may hindi pala kaibigang ekspresyon, malamig niyang sinabi, "Ignorante kang tao, ang lakas ng loob mong kumilos ng ligaw sa hangganan ng haring ito." Nanginig ang anit ni Mateo. Ang binatang may lilang kamisete na ito, kung hindi man aksidente, ay malamang na siya ang Heavenly Thunder Purple Bamboo. Dahil sa malalakas na alon na nagmumula sa kanyang katawan, maging si Mateo ay nakaramdam din ng pagtibok ng kanyang puso. Masyadong malakas ang binata na ito. Malamang na si Senior Heavenly Thunder Purple Bamboo ito, di ba? Labag sa kalooban ko ang pag-insulto ni Junior Mateo kay Senior. Napakahalaga nitong 10 Fragrance Immortal Tuber para sa Junior na ito. Kung nag-ambala nito ang cultivation ng Senior, handa si Mateo na magbayad ng iba pang bagay, pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabi. Malamig na sinulyapan ng Heavenly Thunder Purple Bamboo si Mateo at sinabing may malamig na ngiti, nakakatawa. Sa tingin mo ba ay mayroon pa ring bagay sa mundong ito na makakapagpaantig sa haring ito? Hindi maiwasan ni Mateo ang makaramdam ng pagkailang nang marinig niya ito.
Para sa Heavenly Thunder Purple Bamboo, ang antas ng pag-iral na ito, malamang na ang makakapagpagalaw sa kanila, ay tanging ang panandalian at panandaliang kaharian ng Diyos. O baka naman, ilabas sila sa lugar na ito. Maliban na lang, kaya ni Mateo sabihin ang mga salitang ito kay Little Flame, ngunit hindi niya ito nagawang sabihin kay Heavenly Thunder Purple Bamboo. Dahil hindi niya ito paniniwalaan. Siyempre, hawak pa rin ni Mateo ang Vast Heaven Steel at Soul Suppressing Pearl, ang ganitong uri ng kayaman sumusuway sa langit. Ngunit natural na imposible para kay Mateo na makuha ang mga ito. Malamig na sinabi ng Heavenly Thunder Purple Bamboo, ikaw, bata, hindi malakas ang lakas mo. Para makalakad sa ika-6 na antas, medyo nagulat ang haring ito. Dapat ay isang banal na artifact ang aura kanina, di ba? Buti na lang at ang haring ito ang nakasalubong mo. Kung ang dalawang iyon ang dahilan, malamang hindi sila magiging ganoon kabait. Naging balisa ang ekspresyon ni Mateo, naisip niya sa sarili na talagang may gusto ang lalaking ito sa kanyang banal na artifact. Pero ang Evil Extermination Sword, talagang hindi niya ito ibibigay. Ano man ang hilingin ng senior, huwag mag-atubiling sabihin. Kung ano ang kayang gawin ni Mateo, hindi ko ito tatanggihan. Pero ang banal na artifact na ito. Sabi ni Mateo. May paghamak na sinabi ng Heavenly Thunder Purple Bamboo, relax ka lang, walang silbi sa akin ang mga banal na artifact. Pero mas interesado ako sa iyo. Manatili ka at maging lingkod ko sa loob ng 10,000 taon. Sa oras na iyon, natural lang nahahayaan kitang umalis. Alam ni Mateo na walang sasabihing maganda ang lalaking ito. Kung hindi isinasaalang-alang ang ibang mga bagay, paano magiging kontento si Mateo na yumoko sa iba? Ito. Hindi kaya ni Junior yan. Hindi magalang o mayabang na sabi ni Mateo. Ayaw niyang makipagtalo sa Heavenly Thunder Purple Bamboo, ngunit hindi ibig sabihin nito na talagang takot siya sa Heavenly Thunder Purple Bamboo. Tila matagal na itong inaasahan ng Heavenly Thunder Purple Bamboo at sinabi ng malamig na ngiti, ikaw na batang lalaki, ginagawa mo kayang biro ang haring ito. Hindi kaya ng banal na artifact, dahil isa kang lingkod. Bakit hindi mo sabihin kung ano pa ang mayroon ka na maaaring magpahanga sa haring ito? Napaisip si Mateo at sinabing, iniisip ko kung interesado ba ang senior sa 5-colored ever-growing soil. Ang Heavenly Thunder Purple Bamboo ay orihinal na mayroong itsura na hindi kailanman nagpapaubaya. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon at sinabi niya, ikaw. Mayroon ka rin bang 5-colored ever-growing soil? Bilasan mo. Alisin mo agad. Hindi rin nakakapagtaka na namangha ang Heavenly Thunder Purple Bamboo. Ang 5-colored ever-growing soil ay may nakamamatay na kaakit-akit sa kahit anong halaman. Ayon sa mga alamat, ang 5-sured ever-growing soil ay isang sukdulang kayamanan na may katangiang lupa na naglalaman ng kapangyarihan ng 5-element source. Ang Heavenly Thunder Purple Bamboo, ang ganitong uri ng espiritual na halaman na parang langit at lupa, ay maaaring sumulyap sa pinagmumula ng dakilang daw sa pamamagitan ng 5-sured ever-growing soil. Nang maabot nila ang antas ng kaharian ng Heavenly Thunder Purple Bamboo, natural lang na wala na silang ibang mapag-iisipan pa. Ngunit hindi ibig sabihin noon na wala na silang puwang para sa pagpapabuti. Ang 5-cured ever-growing soil na ito ay isa sa mga bagay na maaaring makatulong sa kanya na umunlad pa. Kaya naman kung ang mga batas ng langit na daw ay nagawang magpahintulot sa muling paglitaw ng deity realm, ang 5-colored ever-growing soil na ito ay tiyak na hahayaan siyang tumawid sa bangin na iyon. Akala talaga ng Heavenly Thunder Purple Bamboo na nasa kanya ni Mateo ang 5-colored ever-growing soil. Sino ang mag-aakala na umiling si Mateo at sinabing napakasama, wala. Ang pagkabalisa ng Heavenly Thunder Purple Bamboo ay agad na napalitan ng galit. Isang nakakatakot na aura ang agad na bumalot kay Mateo. Ang lakas ng loob mong lokohin ang haring ito. Sawang-sawa ka na ba talagang mabuhay? Sabi ng Heavenly Thunder Purple Bamboo. Nakangiting sabi ni Mateo, Senior, huwag kang mag-alala. Mukhang dapat nakita na ni Senior ang 5-colored ever-growing soil noon pa, di ba? Hindi rin tanga ang Heavenly Thunder Purple Bamboo.
Agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Mateo at sinabi ng may malamig na ngiti, ang ibig mong sabihin ay plano mong gamitin ang mga gamit ng lalaking iyon para suhulan ang haring ito, para palayain ka ng haring ito. Hey, bata, ang galing mo talagang magkalkala. Ganitong klaseng pangako, talagang itinuturing mo ba ang haring ito na isang 3 taong gulang na bata? Ang lalaking tinutukoy ng Heavenly Thunder Purple Bamboo ay si Reynold. Ayon sa alam ni Mateo, si Reynold ay may hawak na isang tipak ng 5-colored ever-growing soil. Itinuring niya itong isang ipinagbabawal na hiwa ng karne, at talagang hindi niya hinayaan na may iba pang makalusot dito. Ang kasalukuyang ekspresyon ng Heavenly Thunder Purple Bamboo ay natural na nagpapakita na si Reynold ay nakarating na nga sa ika-6 na antas noon. Bukod pa rito, nakipagkasundo pa nga siya sa Heavenly Thunder Purple Bamboo noon. Tila hindi lang pumayag ang Heavenly Thunder Purple Bamboo sa kanya. 11:09. Malinaw na ang Heavenly Thunder Purple Bamboo ay nasa bingit na ng pagsabog. Naubusan na ng pasensya si Mateo dahil sa hindi tapat na pangako nito. Gayunpaman, hindi alintana ni Mateo ang kanyang saloobin at sinabi lamang ng may bahagyang ngiti, "Senyor, huwag ka munang magalit. Kahit patayin mo pa ako, wala ka ring mapapala. Pero kung hahayaan mo akong umalis, sa loob ng 10 taon, tiyak na iaalay ko ang 5-colored ever-growing soil." Sa transaksyong ito, ano kaya ang mararamdaman ng senior tungkol dito? Same time na sinabi ng Heavenly Thunder Purple Bamboo, pantay lang ang lakas ng batang yan sa akin. Noon, gumamit din kaming 3 ng malaking lakas bago siya naitaboy. Yung katulad mo, isang batang hindi pa ganap ang buhok, ang nangahas ding magsalita ng ganito kalaki. Hindi ka ba natatakot na matanggal ang ngipin mo? Huwag mong apihin ang isang binata dahil sa pagiging mahirap, senyor. Paano mo nalaman na pagkatapos ng 10 taon, hindi na ako ang magiging katapat ni Reynold? Kalmado ang itsura ni Mateo. Ang makikita ay ang matinding kumpiyansa. Inamin niya na si Reynold ay malakas, napakalakas. Masasabi pa ngang siya ang numero 1 tao ng Divine Realm. Pero may tiwala si Mateo na maabyutin siya sa loob ng 10 taon, at malampasan pa siya. Gamit ang Vast Heaven Stone Steel at Soul Suppressing Pearl, kung hindi man lang malampasan ni Mateo si Reynold, siya, ang anak ng utos ng langit, ay isa ring walang silbi. Nang makita ang kalmadong itsura ni Mateo, sa hindi malaman na dahilan, agad na naniwala ang Heavenly Thunder Purple Bamboo kay Mateo. Dahil ang kumpiyansang ipinakita ni Mateo ay ibang-iba sa ganoong uri ng mabangis na kay-abangan. Iyan ang kumpiyansang taglay ng isang makapangyarihang tao. Bawat makapangyarihang nilalang na nakakagulat sa mundo ay magkakaroon ng ganitong uri ng kalmadong kumpiyansa. Humph! Mura lang magsalita. Gusto kong makita kung anong klaseng paraan ang meron ka para maglakas loob na magsalita ng ganito kalaki. Gagamitin ko ang 50% na kapangyarihan para magpakawala ng isang galaw. Kung kaya mong pigilan, ano ang masama kung mangako ka sa iyo? Malamig na sabi ng Heavenly Thunder Purple Bamboo kasabay ng isang malamig na pagsinghot. May kumpiyansang sabi ni Mateo, "Senyor, sige na at kumilos ka na." Nang makita ang relax na anyo ni Mateo, hindi napigilan ng Heavenly Thunder Purple Bamboo na maghinala. Pero isa siyang walang kapantay na makapangyarihang nilalang. Natural lang na hindi siya magpapakita ng kaluwagan dahil sa bahid ng paghihinala. Isang powerhouse na tulad niya, kahit 50% lang ang lakas nito, hindi rin ito kayang tiisin ng mga ordinaryong Void Mystic Powerhouse. Ang paggamit ng 50% na lakas ay sapat na para walang kahirap-hirap na matalo si Brandon, ang makapangyarihang klase na ito. Sa pananaw ng Heavenly Thunder Purple Bamboo, kahit na may banal na artifact si Mateo, imposibleng mapigilan ang suntok niyang ito. Hindi talaga moari ng Heavenly Thunder Purple Bamboo kung saan nagmula ang kumpiyansang ito ni Mateo. Para lamang makita ang dahan-daang pag-unat ng daliri ng Heavenly Thunder Purple Bamboo. Bigla na lang, isang kidlat ang bumaba mula sa langit, nakahalin tulad ng lakas ng makalangit na kapigatian. Kidlat ng parusa. Dahan-daang ibinuko ng Heavenly Thunder Purple Bamboo ang 3 salitang ito mula sa kanyang bibig.
Kahit 50% lang ang lakas nito, ang lakas ng kidlat na ito ay 100 beses na mas malakas kaysa sa makalangit na kapigatian ni Mateo noon. Nang makita ni Mateo ang daliring iyon, lumiit din ang kanyang tingin. Kung ang 50% na kapangyarihan ay may ganitong lakas, hindi ba't ang 100% na kapangyarihan ay may kakayahang wasakin ang mundo? Ang katanyagan ng Heavenly Thunder Purple Bamboo ay tunay ngang karapat-dapat. Ang bilis gaya ng inaakala. Sa isang kisap mata, ang kidlat na ito ay bumaba mula sa langit, tumama kay Mateo. Pero walang ideya kung kailan, ang kamay ni Mateo ay may karagdagang patpat na kahoy. Medyo nasiyahan ng Heavenly Thunder Purple Bamboo sa kanyang hakbang na Lightning of Punishment, mabait lang na dahan-dahan lang, gusto niyang makita kung paano tutugan si Mateo. Pero nang makita niya ang kahoy na patpat sa mga kamay ni Mateo, hindi mapigil ang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Origin Magnetism Spirit Wood. Ang batang ito ay mayroon palang Origin Magnetism Spirit Wood. Gulat na sigaw ng Heavenly Thunder Purple Bamboo. Isang bahid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo, direktang itinusok ang Origin Magnetism Spirit Wood sa kanyang kamay sa lupa. Ang nakakatakot na kidlat na iyon ay dumapo diretso sa tuktok ng ulo ni Mateo. Ngunit nang papatong na ito kay Mateo, lumihis ito ng kaunti ngunit kakaiba, at lumapag sa Origin Magnetism Spirit Wood. Ugong. Walang nakakayanig na pagsabog na tunog na dumaan, ngunit ang Origin Magnetism Spirit Wood ay sumabog na may mga sinag ng makinang na liwanag, na tila walang kapantay na kagalakan. Tumawa si Mateo at sinabing, "Maraming salamat sa senior sa pagbibigay ng kidlat. Ang aking Origin Magnetism Spirit Wood ay malapit ng makalusot. Sa kidlat ng senior, sapat na ang paglusot sa middle stage tier sham." Noong huling beses na nalampasan ni Mateo ang tribulation, ang Origin Magnetism Spirit Wood ay nakasipsip din ng malaking dami ng source power, at matagumpay na nakaabot sa tier sham. Pero kanina lang, nang malapit ng tamaan si Mateo ng Lightning of Punishment, agad itong hinigop ng Origin Magnetism Spirit Wood, at sakam na hinigop ang lakas ng kidlat. Ang Heavenly Thunder Purple Bamboo ay isang halamang espiritual na parang langit at lupa na may napakalakas na katangian ng kidlat. Ang kanyang cultivation realm ay mas dakila kaysa sa Origin Magnetism Spirit Wood. Kahit na isa lamang itong pabaya na atake ng Heavenly Thunder Purple Bamboo, ang mga alon ng enerhiya na nakapaloob dito ay napakalakas. Matagal nang naabot ng Origin Magnetism Spirit Wood ang hangganan ng breakthrough. Gamit ang kidlat na ito, mabilis itong nakarating sa middle stage tier sham. "Nako, niloko mo ako," sabi ng Heavenly Thunder Purple Bamboo na may maitim na mukha. Hindi niya lubos na inakalang mayroon pa palang ganoong kalaking kakayahan si Mateo. Kung mayroon mang ibang kayamanan si Mateo, ang Heavenly Thunder Purple Bamboo ay may sapat na kumpiyansa na direktang basagin ito gamit ang atakeng iyon kanina. Kahit isang banal na artifact ay hindi rin ito kayang putulin. Pero, tanging ang katulad na langit at lupang espiritual na halaman, ang Origin Magnetism Spirit Wood, ang lubos na makaka-absorb ng kanyang kapangyarihang kidlat. Dahil ang kidlat na ito ay hindi isang ataking sumusuway sa langit laban sa Origin Magnetism Spirit Wood. Ito ang pinakamahusay na pagkain. Dahil din dito kung bakit nang-ahas si Mateo na tanggapin ang mga kondisyon ng Heavenly Thunder Purple Bamboo. Nakangiting sabi ni Mateo, "Wala akong sinabi. Si Senior mismo ang gustong subukan ang lakas ni Junior." Bukod pa riyan, hindi rin sinabi ni Senior na hindi niya maaaring gamitin ang Origin Magnetism Spirit Wood, di ba? Hindi napigilan ng Heavenly Thunder Purple Bamboo ang mabilaukan at sa totoo lang ay nawalan siya ng sasabihin. Pakiramdam niya ay tuluyan na siyang nahulog sa patibong na inihanda ni Mateo. Mukhang naghanda na ng patibong ang batang ito para sa kanya simula pa lang. Kung matagal na niyang alam na ganito ang mangyayari, sana'y diretso na lang niya itong binaril pagkarating niya. Huwag na rin ang kalokohan. Bagamat ang ataking ito kanina ay hinigop ng Origin Magnetism Spirit Wood, hindi pa rin ibig sabihin nito na talagang immune si Mateo sa Heavenly Thunder Purple Bamboo.
Kanina, nagbabalak si Mateo laban sa mga walang ingat, at natanggal lamang ang Origin Magnetism Spirit Wood sa huling segundo, na nagresulta sa kawalan ng oras ng Heavenly Thunder Purple Bambo para gumanti. Ang Heavenly Thunder Purple Bambo ay mayroon ding nararamdamang pagmamaliit kay Mateo. Kaya naman ganito ang naging resulta niya. Kung pinakawalan niya ang suntok na iyon ng mas maaga ng may buong lakas, kahit na may Origin Magnetic Field pa, magdudulot din ng malubhang pinsala si Mateo. Hahaha, lilang kawayan, hindi mo nga kayang alagaan ang isang maliit na sanggol, nakakahiya. Sa oras na ito, isang boses ang biglang lumabas mula sa kawalan, habang tumatawa ng malakas. Isang napakalaking figure ang dahan-daang lumabas mula sa loob ng kawalan. Ang napakalaking figurang ito ay mukhang isang toro, ngunit isa lamang ang sungay nito. Halos na pagdesisyonan na ni Mateo sa unang sandali pa lang na ito na ang single-horned Moyen Beast ng tatlong dakilang hari. Nang marinig ng Heavenly Thunder Purple Bambo ang tawang ito, ang kanyang mukha ay naging madilim sa sukdulan. Nawala ang lahat ng lungkot ni Mateo dahil dito. Tik-tik ng tik-tik, talagang namamatay sa kakatawa ang Lolo Dagamo. Isang hari ang talagang nilinlang ng isang batang tao. May isa pang boses na narinig. Isang higanteng daga ang kumari pa ng takbo palabas mula sa ilalim ng lupa at tumawa ng pangungutya sa Heavenly Thunder Purple Bambo. Hindi mapigilan ni Mateo ang pagkadismaya sa kanyang puso. Ang tatlong dakilang hari ng ika-6 na antas ay nagtipon-tipon ng sabay-sabay. Ang isang Heavenly Thunder Purple Bambo ay napakahirap ng harapin. Bigla na lang lumitaw ang tatlo, paano siya makakatakas? Parang kidlat ang mga iniisip ni Mateo, pilit na nag-iisip ng paraan para makatakas. 11:10. Bro, ikaw ang dahilan kung bakit ako nagpakatanga. Dapat kang mamatay. Ang tatlong dakilang haring ito ay mortal na magkaaway sa ika-6 na antas. Walang pumayag sa isa't isa. Pero ang plano ni Mateo kanina ay nakita ng dalawa pang halimaw. Paanong hindi nito magagalit ang Heavenly Thunder Purple Bambo? Kasalukuyan siyang puno ng intensyong pumatay kay Mateo. Dahan-daang iniabot ng Heavenly Thunder Purple Bambo ang isang daliri. Ang pang-aapi sa pagkakataong ito ay mas nakakatakot pa kumpara sa nakaraang pagkakataon. Ang daliring ito, ang Heavenly Thunder Purple Bambo, ay gumamit ng 70% na kapangyarihan. Ang malahas na pag-alo ng enerhiyang iyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Mateo. Hahaha. Batang tao, lumuhad ka at magmakaawa sa haring ito. Marahil ay matutuwa ang haring ito at papayag na kumilos upang iligtas ka. Tumawa ng malakas ang halimaw na Moyen na may isang sangga at sinabi. Malamig siyang sinulyapan ni Mateo at sumigaw, takbo. Ang single-horned Moyen Beast, na kanina'y walang humpay na tumatawa, ay biglang natigilan na may nakaawang na malaking bibig. Same time niyang sinabi, Brat, hinahanap mo ang kamatayan dito. Walang kapantay ang kanilang tatlo, ang mga ganap na hari sa ika-6 na antas. Sino ang nangahas na maging ganito kawalang galang sa harap niya? Pero, nagpadala si Mateo ng isang mensahe na mag-alis sa kanya. Pero ang daga na nag-iisang tunaw sa langit ay gumulong sa lupa dahil sa kakatawa at sinabing, hahaha. Single-horned, hindi ko nakalang kumain ka rin ng talo. Ang batang ito ay talagang nakakatuwa. Pumutok. Habang nag-uusap sila, isa na namang kidlat ang Damapo. Nang makita ang ataking ito, humagalpak ng tawa ang Heaven Tunneling Rat at sinabing, Galit na galit ang lalaking iyon sa pagkakataong ito, Purple Bambo. Ang batang ito. Siguradong patay na siya. Ang single-horned Moyen Beast ay may napakasamang hitsura sa gilid. Ngunit lubos niyang sinangayunan ang mga salita ng Heaven Tunneling Rat. Ang ataking ito ay halos naglalaman ng 70% ng kapangyarihan ng Heavenly Thunder Purple Bambo. Kahit naharapin nila ito, kakailanganin pa rin ito ng kaunting pagsisikap, lalo na ang taong 4th level daw Profound Brat na ito sa harap nila. Umalis silang dalawa ng medyo malayo upang maiwasan ang aksidenteng pagkakasangkot. Hindi nagbibiro ang 70% lightning of punishment ni Purple Bambo. Lalo na't alam nilang ang ofensibong kapangyarihan ni Purple Bambo ay walang kapantay na nakakatakot sa simula pa lang. Kung haharapin nila ito ng harapan, sapat na iyon para kahit sila ay mabilaukan din.
Isang kapangyarihang hamati sa kalangitan at tumakip sa lupang dinurog pababa patungo kay Mateo. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Mateo ay halos gumuho ang buong kalawakan. Ang lakas ng lila na kawayan na ito ay kapantay ng lakas ni Reynold. Masyadong nakakatakot ang ganitong kapangyarihan. Ito pa rin ang unang pagkakataon na nakasaksi si Mateo ng ganito takot na pag-atake ng harapan sa loob ng dalawang buhay. Sa nakaraang buhay, imposibleng gumawa ng hakbang laban sa kanya ang 10 dakilang banal na hari. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naranasan na ni Mateo kung anong uri ng pag-iral ang tunay na mga peak Divine King. Hindi na maiiwasan ang pag-ataking ito. Sa ngayon, puro harapang labanan lang ang kaya ni Mateo. Kahit alam niyang kamatayan lamang ang maaaring maging kalalabasan ng isang harapang sagupaan. Ngunit dahil hinayaan niya siyang sumuko ng walang pagtutol, wala siyang pigil dito. Umungol. Biglang nagbagong anyo si Mateo at naging isang napakalaking asul na dragon. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang ekspresyon ng tatlong hari. Hindi nila inakala na mayroon pa palang ganitong contingency move si Mateo. Lalo na ang single-horned Moyen Beast at ang Heaven Tunneling Rat, silang dalawa ay mga halimaw na walang muwang, may parehong lahi sa lahi ng mga demonyo. Ang nakakatakot na presyon ng tunay na dragon ang siyang nagpatira pa sa kanila sa pagsamba. Siyempre, ang kanilang antas ng pag-iral ay hindi talaga magpapatira pa sa pagsamba. Ang ganitong uri ng tibok ng puso na nagmumula sa kaibuturan ng kanilang lahi ay nagdudulot pa rin sa kanila ng walang katapusang pagkabigla. Ang tunay na lahi ng dragon ng batang ito ay sukdulan. Gayunpaman, isang eksena ang naganap na lalong nagpamangha sa kanila. Sa sandaling iyon, nagiba ang anyo ni Mateo, at inilabas niya ang Vast Heaven Steel. Malawak na steel ng langit, bukas. Sumigaw ng malakas si Mateo. Agad na pumailang lang ang Vast Heaven Steel, at sumalpok patungo sa kidlat. Walang anumang kislap, isang walang awang pagbagsak lamang, binalot ito ng kapangyarihan ng langit at lupa. Dinala at pinigilan ng kidlat ng lila kawayan ang kalawakan, habang ang malawak na steel ng langit ni Mateo ay gustong bumuka sa kalawakan. Ito. Ano ba to? Isang bagsak lang at mayroon itong nakakatakot na kapangyarihan. Kung nagamit ng batang ito ang flake na batong ito, mahirap hulaan ang magiging resulta. Palihim na napabuntong hininga ang single-horned Moyen Beast. Gamit ang kanyang lakas, natural niyang nararamdaman ang mahiwagang aura na nagmumula sa Vast Heaven Steel. Kahit hindi niya ito nakilala, alam niyang ang flake na batong ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong bagay. Sa sandaling ito, nakapagdesisyon na ang single-horned Moyen Beast at ang Heaven Tunneling Rat. Sa sandaling mamatay si Mateo, agad silang lalapit para agawin ang flake na batong ito. Gamit ang flake na batong ito, tiyak na lalakas ng husto ang kanilang lakas. Ugong. Direktang nagbanggaan ang kidlat at ang Vast Heaven Steel, na naglabas ng isang nakakapangilabot na lagabog. Muling umatras din ang single-horned Moyen Beast at ang Heaven Tunneling Rat, upang maiwasan ang maapektuhan ng ataking ito. Power. Ang matinding puwersa ng backlash na nagmula sa Vast Heaven Steel ay agad na nagpabigla kay Mateo at nagdulot ng malubhang pinsala, na nagbuga ng isang malaking bibig na puno ng sariwang dugo. Ngunit ang kidlat ay direktang tumama sa Vast Heaven Steel, at bumagsak patungo kay Mateo. Dapat na lubusang mapigilan ni Purple Bamboo ang pag-ataking ito ni Mateo. Kung hindi niya man lang mapigilan ang isang maliit na Mateo, hindi niya rin kayang itaas ang kanyang ulo sa harap ng dalawa pang dakilang hari sa hinaharap. Na mapangwasak sa langit ng nakakulong na dragon. Hindi pinansin ni Mateo ang mga pinsala sa kanyang katawan, inilabas ang pinakamalakas na coiling dragon Heaven Devastating Palm habang may dugo sa kanyang bibig. Umungol. Isang asul na multo ng dragon ang pumailang lang sa kalangitan, lumipad diretso patungo sa Vast Heaven Steel. Ugong. Ang Vast Heaven Steel na nakatanggap ng suntok na ito na pumailan lang sa langit ay unti-unting tumigil sa pagbagsak. Unti-unti itong naging matatag. Gayunpaman, ang Lightning of Punishment ni Purple Bamboo ay hindi pa lubusang naglalaho. Sa oras na ito, malakas na bumagsak ang katawan ni Mateo sa lupa, direktang sumire sa isang malalim na bunganga. Agad na bumalik sa anyong tao si Mateo at inilabas ang Evil Extermination Sword.
Walang hangganang espada ng buhay kamatayan. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, ginamit muli ni Mateo ang kanyang pinakamalakas na atake. Power! Isa na namang matinding backlash ang Humanid kay Mateo hanggang sa maging ang mga laman loob niya ay nawala ng malay. Divine King Domain. Ito. Paano ito posible? Ang batang taong ito ay sadyang napakalaki. Ika-4 na antas ng Dao Profound at kaya niyang umunawa ng mga konsepto sa napakalalim na antas. Tumingin ang Heaven Tunneling Rat kay Mateo at hindi makapaniwalang sinabi. Halos naubos na ni Mateo ang lahat ng kanyang mga baraha. Sa pagkakataong ito, tuluyan na niyang naalis ang kidlat ng parusa mula sa lila na kawayan. Gayunpaman, si Mateo ay naliligo sa dugo sa buong katawan niya ngayon, at hindi na niya maigalaw ang kahit isang kalamnan. Mukhang hindi naman talaga walang batayan ang pagtatasa ng 10 dakilang banal na hari. Masyadong nakakatakot ang ganitong antas ng kapangyarihan. Humiga si Mateo sa lupa at sinabing may mapait na ngiti. Ang ekspresyon ni Purple Bamboo ay talagang pangit. Hindi niya akalain na gumamit siya ng 70% na kapangyarihan at hindi niya kayang patayin agad si Mateo. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang iniisip ay hindi na kay Mateo. Dahil sina Singlehorn at Heaven Tunneling Rat ay mabilis nang tumatakbo patungo sa Vast Heaven Steel nang may napakabilis na bilis. Sa pamamagitan ng pag-ataking ito ngayon lang, lubos na malinaw sa kanya na ang Vast Heaven Steel na ito ay talagang hindi isang ordinaryong bagay. Swoosh! 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 Mabilis na tumakbo ang 3 figure ay patungo sa Vast Heaven Steel nang may di kapanipaniwalang bilis. Nang makita ang eksenang ito, labis na nawala ng malay si Mateo. Sa kasalukuyan, wala na siyang kahit kaunting lakas para pigilan ang 3 dakilang haring ito. Halos magkapantay ang lakas ng 3 tao, halos sabay-sabay na naabot ang Vast Heaven Steel. Nang makita nilang 3 na malapit ng hawakan ang Vast Heaven Steel, isang kakaibang pangyayari na naman ang nangyari. Sa lugar kung saan naroon ang Vast Heaven Steel, isang kakaibang enerhiya ang biglang lumitaw, at direktang sumabog. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.